Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 821 hanggang 27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Malinaw, si Archimedes na nagtataglay ng matinding persepsyon, ay bahagyang napansin ang mga minutong pagbabago sa aura sa katawan ni Sherman. Kung alam ni Archimedes na ang hindi kumpletong kaluluwa na tila pag-aari ng isang eksperto sa martial emperor stage ay nagtatago sa loob ng katawan ni Sherman, at ang hindi kumpletong kaluluwa ay pansamantalang nagmamay-ari sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pagtaas ng lakas ng 4 na antas, kung gayon marahil ay hindi siya maguguluhan. Whoosh! Kasabay ng pagtaas ng origin energy sa katawan ni Sherman, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan sa itaas niya upang tuluyang magtagpo sa fenomeno ng langit at lupa. 80 Ancient Horned Dragon Silhouettes. Ito ba talaga ang fenomeno ng langit at lupa mula kay Sherman na nagpapakilos lamang ng kanyang origin energy? Maraming tao ang sumigaw sa pagkamangha habang tinitingnan nila ang ika-8 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon sa kalangitan sa itaas ng Sherman. Ang pagsasama-sama ng mga silhouette ng 80 sinaunang may sungay na mga dragon sa pamamagitan ng paglabas ng enerhiya ng langit at lupa sa pamamagitan lamang ng origin energy ay ang simbolo ng ika-6 na antas ng void interpretation stage na martial artist. Talagang hindi ko akalain na si Sherman ay talagang ika-6 na antas ng void interpretation stage na martial artist. Teka! Hiniling sa kanya ni Irish na magsagawa ng isang uri ng lihim na pamamaraan kanina, pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na kulay na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman. Pagkatapos noon, nagsiwalat siya ng isang cultivation sa ika-6 na antas ng void interpretation stage. Baka kaya lang niyang taglayin ang cultivation na ito pagkatapos niyang isagawa ang kanyang lihim na pamamaraan. Malamang ganoon. Ngunit ang lihim na pamamaraan na ito ay talagang napaka-abnormal upang aktwal na payagan ang isang pangalawang antas ng void interpretation stage na martial artist na agad na magkaroon ng lakas sa ika-6 na antas ng void interpretation stage. Nagulat ang mga manunood sa paligid sa lihim na pamamaraan ni Sherman. Secret technique. Sa sandaling ito, maging ang 3 monghe mula sa Empyrean Temple ay nabigla sa mga pagbabagong nangyari kay Sherman. Pagkatapos isagawa ang kanyang lihim na pamamaraan, ang paglilinang ni Sherman ay talagang kayang maging kapantay ng sa akin. Titig na titig si Simon kay Sherman habang bahagyang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Matapos sumali sa emotion severing sect at magkaroon ng kanyang kasalukuyang cultivation, naalala niya ang kanyang nakaraan sa maraming pagkakataon. Siyempre, hindi niya naalala ang wishful one-sided love na mayroon siya na hindi kayang alalahanin, at sa halip ay naalala niya ang iba't ibang figure na nakilala niya sa nakaraan. Kabilang sa kanila ang 4 pang iba na isa sa 5 dakilang young master ng Asher Forest Imperial Kingdom na katulad niya, at pagkatapos ay si Alvin. Sa abot ng kanyang pag-aalala, sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hindi mahalaga kung ang iba pang 4 sa 5 dakilang young master o si Alvin, sila ay tiyak na may iwan sa kanya. Ngunit ngayon, nang makita niya ang ika-6 na antas ng void interpretation stage cultivation na inihayag ni Sherman, lubos niyang napagtanto na siya ay masyadong mapagmataas. Elder Ghost, patayin mo siya. Kasabay nito, isang nag-aalalang boses ang walang tigil na umalangaw-ngaw sa katawan ni Sherman, at iyon mismo ang boses ni Sherman. Sa kasalukuyan, si Sherman ay tiyak na kinokontrol ng hindi kumpletong kaluluwa ng Ghost Fire. Nang kontrolin ng Ghost Fire ang katawan ni Sherman at nilayo na patayin si Irish, ang kanyang figure na malapit ng mag-flash out ay agad na tumigil sa lugar. Ang kanyang matamlay at malamlam na mga mata ay agad na napuno ng bakas ng takot. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa nakita niya si Irish na hindi nagmamadaling naglabas ng sirang stone tablet, at ang stone tablet na iyon ay bahagyang nanginginig ngayon na parang may naramdaman. Damat! Bakit nasa kanya ang Devil Seal tablet? Kasunod nito, isang malagim at matanda na boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng katawan ni Sherman. Sherman, ikaw na mismo ang makipaglaro sa kanya. Kung hindi mo kaya, aminin mo na lang ang pagkatalo. Ipinasa talaga ni Alvin ang Devil Seal tablet sa kanya. Damat!
Sa susunod na sandali, ang tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman ay ganap na nawala. Ang kaluluwa ni Sherman ay bumalik sa kanyang sariling katawan. Talagang nagplano si Kuya Darfield ng maigi. Isang maliit na ngiti ang bumalot sa magandang mukha ni Irish nang makita niya ang eksenang ito. Ang Devil Seal tablet sa kanyang kamay ay isang bagay na ipinasa sa kanya ni Alvin kagabi, at hiniling niya sa kanya na kunin ito at takutin si Sherman sa sandaling lumitaw ang kulay itim na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Sherman. Sa oras na iyon, gagawin ni Sherman ang inisyatiba upang aminin ang pagkatalo. Aaminin ko talo. Ang nanlulumo at mapait na boses ni Sherman ay parang isang nakakagulat na pagyanig na naging dahilan para matigilan ang lahat na naghihintay sa labanan. Aminin ang pagkatalo. Bakit siya umamin ng pagkatalo? Ito ang ikinagulat at ikinatarante ng karamihan sa mga naruroon. Matapos ihayag ni Sherman ang isang cultivation sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage, halos lahat ng natitirang tao bukod kay Alvin ay nag-isip na si Irish ay aaminin ang pagkatalo, at kahit na hindi siya umamin ng pagkatalo, siya ay matatalo ni Sherman. Gayunpaman, ang katotohanan ay naglaro ng isang malaking biro sa kanila. Matapos ihayag ni Sherman ang ika-6 na antas ng paglilinang ng Void Interpretation Stage, siya ay nagdadalamati ng nakakatakot kanina, ngunit natakot sa susunod na sandali at kahit na direktang umamin ng pagkatalo. Anong ginagawa ni Sherman? Kung gusto niyang aminin ang pagkatalo, dapat noon pa lang ay ginawa na niya. Bakit niya ginawa ang kanyang sekretong pamamaraan at saka umamin ng pagkatalo? Hindi ba sayang ang pagkabigla ko? Bakit kinuha ni Vice Fort Master Palmer ang gayong basurang disipulo, napakawalang kwenta niya? Nagtataglay siya ng cultivation sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage, ngunit hindi man lang ng ahas na kumilos laban kay Irish. Ang maingay na tunog sa paligid ay isang panig, at lahat sila ay kinokondena si Sherman. Sherman! Kasabay nito, ang ekspresyon ni Carmelo sa kalangitan sa itaas ng battle arena ay naging ganap na nagbabala habang ang kanyang galit na boses na transmission ay tumago sa mga tainga ni Sherman. What the F*** are you doing? Hindi ba sinabi ko sa iyo na dapat mong patayin si Irish? Guro, hindi ko kayang patayin si Irish dahil sa ilang kadahilanan na hindi ako komportableng sabihin ngayon. Ngunit ginagarantiya ko na tiyak na bibigyan kita ng sagot. Si Sherman na handa na noon pa man ay sumagot nang marinig ang boses ni Carmelo. Sana magawa mo ang sinabi mo. Kung hindi, kahit personal kong alagad ka, paparusahan pa rin kita ng mabigat. Lumiwanag ang ekspresyon ni Carmelo nang marinig niya ito, ngunit binalaan pa rin niya si Sherman. Huwag kang mag-alala, Master. Sumagot si Sherman, at pagkatapos ay ang kanyang malamig na tingin ay tumitig kay Irish habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Irish, hindi ko talaga akalain na ipapasa sa iyo ni Alvin ang bagay na iyon. Kung maaari, sana ay mailipat mo sa akin ang pagmamayari nito, at papayag ako sa anumang kahilingan mo para dito. Kahit sa lawak na kaya kung ipagpalit iyon ng ika-8 antas ng fire concept fragment na ipinagkaloob sa akin ng aking guro, basta't handa kang ibigay sa akin ang sirang batong tabletang iyon na itinapon mo lang. Ang mga salita ni Sherman ay puno ng tukso. Ngunit sa kasamaang palad, si Irish ay lubos na hindi maloloko. Nanaginip ka. Kaagad, ang ekspresyon ni Sherman ay masigla, ngunit wala siyang magawa laban kay Irish. Kung wala ang tulong ni Elder Ghost, lubos siyang hindi makakapantay ni Irish na nakauunawa sa ika-4 na antas ng fire concept. Ang hamon ni Sherman kay Irish ay natapos sa pag-amin niya ng pagkatalo, kaya pareho silang nagpalitan ng mga token ng numero. Ang may-ari ng number 2 token ay naging Irish, at ang may-ari ng number 7 token ay naging Sherman. Matapos makuha ni Irish ang number 2 token, bumalik siya sa tabi ni Alvin at ibinalik ang Devil Seal tablet kay Alvin sa unang posibleng sandali. Kasabay nito, gulat niyang sinabi, Kuya Darfield, ano ba talaga itong sirang batong tableta? Gusto talaga ni Sherman na gumamit ng ika-8 antas ng fire concept fragment para ipagpalit ito sa akin. 8th level fire concept fragment. Nag-iisip talaga siya.
Tumingin si Alvin sa malayong Sherman at tumawa ng may panunuya, at pagkatapos ay sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Irish, hindi ako sigurado kung ano talaga ang bagay na ito, ngunit isa lang ang dapat mong tandaan at iyon ay hindi ko ipagpapalit ang stone tablet na ito kahit na may nagbigay sa akin ng 100 9th level fire concept fragments, lalo pa ang isang fragment level fire concept. Napakahalaga nito." Nabalot ng gulat ang magandang mukha ni Irish nang marinig niya ito. Kahit na hindi malinaw na sinabi ni Alvin kung ano ang sirang stone tablet at kung ano ang halaga nito, ngunit ang mga salita ni Alvin ay nagbigay daan sa kanya na matanto na ang stone tablet na ito ay hindi simple. "Alvin, salamat." Malinaw na nakita ni Wilbur ang mga galaw ni na Alvin at Irish at natural na nahulaan na ang dahilan kung bakit inamin ni Sherman ang pagkatalo, kaya hindi niya maiwasang magpasalamat kay Alvin. "Uncle Flair, lahat tayo ay mabuting magkaibigan, kaya hindi na kailangang maging magalang. Not to mention, daliri lang ang itinaas ko." Umiling si Alvin at ngumiti. "Oo, kami na." Masayang tumawa si Wilbur habang nakatingin kay Alvin pagkatapos ay tumingin sa sarili niyang anak, at isang peking ngiti ang nakita sa kanyang mukha. Direktang binaliwala ito ni Alvin, samantalang si Irish ay nahihiya hanggang sa puntong ang kanyang magandang mukha ay namula na parang dugong tumutulo mula rito. "Imperial Uncle, napansin mo ba? Ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty ay nagsalita na may seryosong ekspresyon." "Oo." Tumango si Bryce at sinabing may takot na ekspresyon, ang dahilan kung bakit inamin ni Sherman ang pagkatalo ay dahil binawi ni Irish ang sirang batong tableta na iyon, ang Saint Weapon na sinabi ni Sherman ay maaaring magbigay ng amplification ng 100%. Hindi ko alam kung ang sirang stone tablet na ito ay isang Saint Weapon o kung ito ay makakapagbigay ng amplification na 100%. Ngunit napag-alaman ko na si Sherman ay labis na natatakot dito. Noong Dynasty Martial Competition noong araw na iyon, si Sherman ay natalo pagkatapos ilabas ni Alvin ang stone tablet na ito. Kanina, ang dahilan kung bakit direktang inamin ni Sherman ang pagkatalo ng hominin siya ni Alvin ay dahil siguro sa takot niya sa stone tablet na iyon. Bukod pa riyan, siya ay orihinal na nagnanais na lumaban kapag kaharap si Irish, ngunit direkta niyang inamin na muli siyang natalo nang ilabas ni Irish ang stone tablet. Tumango ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Marahil ay may intensyon si Sherman na gamitin ang Imperial family ng ating Dark Cloud Dynasty para tulungan siyang sakupin ang batong tabletang iyon mula pa noong una. Ngunit sa kasamaang palad, nawala si Kuya dahil sa batong iyon at parang napatay siya. Napabuntong hininga si Bryce na may napakakomplikadong tingin. Ang mga tunog ng talakayan ay walang tigil sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Halos lahat ay kinukondena si Sherman. Bakit biglang umamin ng pagkatalo si Sherman? Sumimangot si Simon, at pagkatapos ay tumingin siya kay Archimedes na nasa tabi niya. "Guru, mayroon ka bang naunawaan?" Umiling si Archimedes. Ang tatlong monghe mula sa Empyrean Temple ay naguguluhan na rin sa ekspresyon ngayon, at hindi nila nagawang ibalot ang kanilang mga ulo sa mga aksyon ni Sherman sa pag-amin ng pagkatalo. Ang mga talakayan ng mga nakapaligid na manunood ay unti-unting tumigil nang umakyat sa arena ang may-ari ng number 3 token na si Raven. Matapos umakyat si Raven sa arena, ang kanyang tingin ay nakalock sa isang maganda at magandang figure. Ang may-ari ng number 9 token, si Demi. Si Demi ang pinakamalakas na dalubhasa sa nakababatang henerasyon ng Darching Dynasty, ang kanyang cultivation ay nasa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage at naunawaan niya ang pangalawang antas ng Void Interpretation Concept, na naging sanhi ng kanyang lakas na maging pambihira. Ngunit sa kasamaang palad, dahil nakatagpo niya si Raven, tiyak na matatalo siya. Si Raven ay ang ika-9 na prinsipe ng dinastiyang Darky, at inihayag niya ang isang cultivation sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage kaagad sa bat, na nagpapahintulot sa kanya na durugan si Demi ng Dominanti. Si Demi ay walang kahit katiting na kakayahang lumaban kapag kaharap siya, at natalo siya sa isang galaw. Sa kabutihang palad, nagpigil si Raven at hindi siya walang awa na pinatay, kung hindi, mamamatay si Demi kahit na magkaroon siya ng 10 buhay. Kung hindi ko gagamitin ang aking soul skill, hindi ako magiging katapat nitong Raven. Tinitigan ni Alvin si Raven at bumulong sa sarili. 822.
Pagkatapos ng Raven, ang may-ari ng number 4 token, si Fulton, ang umakyat sa arena, at ang kanyang tingin ay direktang nakalock sa may-ari ng number 10 token, si Lizardo. Ang cultivation ni Lizardo ay nasa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, at naiintindihan niya ang ikatlong antas ng Intermediate Sword Concept at unang antas ng Intermediate Water Concept. Kasama ang Grade 3 Spirit Sword na nasa kanya, taglay niya ang lakas ng 110 sinaunang may sungay na dragon. Si Fulton ay isang pang-apat na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist na nakaunawa sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Concept. Hindi pa banggitin na siya ay nagtataglay ng isang Grade 3 na Spirit Weapon, kahit na siya ay nagtataglay lamang ng Grade 4 o Grade 5 na Spirit Weapon, siya ay magkakaroon din ng lakas upang durugin si Lizardo. Sa ilalim ng isang sitwasyong napakalaki ng pagkakaiba, hindi kumilos si Lizardo at tapat na umamin ng pagkatalo. Ang may-ari ng number 5 token, si Timus, ay mula sa Daryuan Dynasty, at ang kanyang katawan ay matibay na parang baka. Ang Grade 3 na Spirit Weapon na hawak niya ay isang pares ng guwantes, na nagiging sanhi ng kanyang mga kamao na parang mga bola ng kanyen, at sinumang masasaktan ng kanyang mga kamao ay masusugatan ng husto hanggang sa puntong kumapit sa kanilang huling hininga kahit na nakatakas sila sa agarang kamatayan. Ang may-ari ng number 10 token, Lizardo. Hinamon ni Timus si Lizardo tulad ng naunang Fulton. Inamin ni Lizardo ang pagkatalo ng hindi umakyat sa arena kanina, kaya hindi niya nagawang tanggihan ang hamon ni Timus. Ngunit tulad ng huling laban, diretso pa rin siyang umamin ng pagkatalo. Kahit na ang konseptong naintindihan ni Timus ay mas mababa sa Fulton at Raven, ngunit ito ay pangatlong antas ng Void Interpretation Concept din, at kasama ng kanyang ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage Cultivation, si Lizardo ay malayong maging katapat niya. Dahil dito, buong tatag na inamin ni Lizardo ang pagkatalo at hindi nag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng Timus, ang may-ari ng number 6 na token, si Lorcan, ang pumasok sa arena, at pagkatapos niyang umakyat sa arena, ang kanyang tingin ay dumaan kay Sherman, Norton, Demi, at Lizardo. Isa lang ang mapipili niya sa 4 na taong ito. Lizardo. Sa huli, pinili niya si Lizardo. Si Lizardo ay hinamon sa ikatlong pagkakataon. Haha! Lizardo, hot potato talaga ang number 10 token mo. Tumingin si Sandro kay Lizardo at hindi maiwasang magbiro. Kahit na walang sinabi si Alvin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at sapat na iyon upang ipakita na siya ay bahagyang nasisiyahan sa kasawian ni Lizardo tulad ni Sandro. Mapait na tumawa si Lizardo, ngunit hindi niya inamin ang kanyang pagkatalo sa pagkakataong ito at umakyat na lang sa arena upang harapin si Lorcan. Si Lorcan ay ang Crown Prince ng Darming Dynasty, ang personal na disipulo ni Vice Fourth Master Walter, at ang kanyang cultivation ay nasa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage at naunawaan niya ang ikalawang antas ng Fire Concept. Bukod doon, naunawaan din ni Lorcan ang ikalimang antas ng Elementary Wind Concept at ikatlong antas ng Elementary Lightning Concept. Ang Spirit Weapon ni Lorcan ay isang Grade 3 Spirit Fan na nagtataglay lamang ng isang frame. Kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan, ang kanyang lakas ay maihahambing sa lakas ng 105 sinaunang may sungay na dragon, at kung ikukumpara sa lakas ni Lizardo na maihahambing sa lakas ng 110 sinaunang may sungay na dragon, ito ay mas mababa sa 5 sinaunang may sungay na dragon. Mukhang may kakaiba. Logically speaking, mas mababa ang lakas ni Lorcan kaysa kay Lizardo, at dapat siyang matakot kay Lizardo. Pero ngayon, nanliit ang mga mata ni Alvin habang naramdaman niyang may mali nang makita niya ang ganap na pagtitiwala na si Lorcan. Ha! Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, pinili ni Lorcan na umatake muna at sakupin ang inisyatiba, at ginamit niya ang kanyang buong lakas, na naging dahilan upang ang Grade 3 na Spirit Fan sa kanyang kamay ay mag-transform sa isang nagninangas na pamaypay na naglalabas ng sobrang nakakapasong aura. Ilang sandali, ang daloy ng hangin sa kalangitan ay nanginginig at nagbunga ng isang alon ng maiinit na alon ng makasalubong nila ang nagninangas na pamaypay sa kamay ni Lorcan, at kumalat ito sa lahat ng direksyon at humihip patungo sa lahat ng nasa paligid. Naramdaman ni Alvin ang isang makapal na nakakapasong aura na tumama sa kanyang mukha, at agad niyang napansin ang mga pagbabago sa fire concept sa fan ni Lorcan, na naging dahilan upang hindi mapigilan ang kanyang mukha na maging malungkot.
Lizardo, mag-ingat. Naintindihan na niya ang ikatlong antas ng intermediate fire concept. Nagmamadaling nagpadala si Alvin ng voice transmission para balon si Lizardo. Samantala, habang ang nagninangas na pamaypay sa kanyang kamay ay pumailan lang sa kalangitan, ang kababalaghan ng langit at lupa ay biglang bumangon sa kalangitan sa itaas ni Lorcan na ang buong katawan ay nakapulupot ng apoy na parang isang malaking ball ang apoy habang siya ay sumusugod kay Lizardo. 115 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na pinalapot sa anyo. Swish! Matapos matanggap ang babala ni Alvin, si Lizardo na nakahanda at naging isang napakalaking espada ay lumampas kay Lorcan na lumundag na parang isang higanteng bola ng apoy. Umalangaw-ngaw ang isang matalim na tainga na espada habang umuugong ang mabangis na konsepto ng sword, at naging sanhi ito ng maraming tao na nasa malapit na makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Walang silbi. Ang pagkakaiba ng 5 sinaunang may sungay na dragon ay sapat na upang madali kitang durugan. Ang umalingaw-ngaw na malaking ball ang apoy ay parang isang kanyan habang ito ay pumutok patungo sa napakalaking espada, at kasabay nito, umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Lorcan. Ganun ba? Ang boses ni Lizardo ay hindi gaanong natakot, at ang napakalaking espada na binago niya habang pinagsama sa kanyang water concept at sword concept ay biglang bumaril sa langit nang matapos siyang magsalita. Hindi ka makakatakas. Ang malamig na ungol ni Lorcan ay umalangaw-ngaw habang ang ball ang apoy na naglalabas ng mga alon ay bumubulusok sa kalangitan upang habulin si Lizardo, at tila hindi siya titigil hanggang sa maabutin niya si Lizardo. Swish! Ang napakalaking espada ay sumugod sa langit, ngunit ang ball ang apoy sa likod nito ay palapit ng palapit. Ang pagkakaiba ng lakas ng 5 sinaunang may sungay na dragon ay naging dahilan upang ang bilis ng napakalaking espada ay mas mababa sa higanteng bola ng apoy. Ano ang plano ni Lizardo? Naguguluhan si Sandro nang makita niya ang eksenang ito, at lubos niyang hindi mahulaan ang layunin sa likod ng mga aksyon ni Lizardo. Sa ganang kanya, ang kasalukuyang mga aksyon ni Lizardo ay walang alinlangan na ganap na maglalantad sa kanya sa harap ni Lorcan, na magdudulot sa kanya ng panganib anumang sandali. Sumimangot din si Alvin. Patuloy niyang nararamdaman na imposible para kay Lizardo na gumawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Maaaring may trump card pa ang lalaking ito na si Lizardo. Biglang sumulyap si Alvin sa Sword 13 at pagkatapos niyang mapansin ang Sword 13 ay may kalmado at nakolektang ekspresyon, ang pag-iisip na ito ay bumangon sa kanyang puso. Kasunod nito, nagliwanag ang tingin ni Alvin habang nakatitig siya ng may konsentrasyon sa napakalaking espada na walang tigil na hinahabol ng higanteng ball ang apoy. Marahil ay talagang mabibigyan siya ni Lizardo ng isang kaaya-ayang sorpresa. Swish! Ang napakalaking espada ay nagpatuloy sa pag-charge, samantalang ang bola ng apoy ay palapit ng palapit. Biglang tumunog ang isang alon ng nakakatusok sa tainga, at naging dahilan upang hindi maiwasan ng lahat na tumingin ng may konsentrasyon. Ang daloy ng hangin sa pinanggalingan ng tunog ay kumislap at tila bumubuo ng mga bilog ng mga alon na walang tigil na kumakalat patungo sa paligid, at ito ay isang napakagandang tanawin. Ngunit hindi ito pinansin ng lahat dahil ang lahat ng kanilang mga tingin ay bumaba sa napakalaking espada na biglang nagbago ng direksyon. Ang napakalaking espada ay umikot at ang dulo ng espada ay nakatutok sa higanteng ball ang apoy na umaakyat sa langit. Swish! Biglang napansin ng lahat na biglang yumanig ang napakalaking espada bago mabilis na bumulusok pababa, at talagang tumusok ito sa higanteng ball ang apoy na umaakay patungo dito. Bumulusok ang napakalaking espada at dala ang lakas ng 110 sinaunang may sungay na dragon. Malapit nang magbanggaan ang dalawa at kung walang mangyayaring hindi inaasahan ay mabubunyag kaagad ang tagumpay at pagkatalo. Malapit nang matalo si Lizardo. Ito ang mga iniisip sa puso ng karamihan sa mga taong naruroon. Kung tutuusin, ang pagkakaiba ng 5 sinaunang may sungay na dragon ay parang bangin na mahirap lampasan. Swish! Swoosh! Sa wakas, ang napakalaking espada at higanteng ball ang apoy ay nagbanggaan, na nagdulot ng matindi at nakasisilaw na mga kislap, at nagdulot ito ng maraming bola ng apoy na namuo.
Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, ang napakalaking espada at higanteng bola ng apoy ay nagbanggaan sa isa't isa, at dahil sa pagkakaiba ng antas ng konsepto, ang kapangyarihan ng tubig na sumasalungat sa apoy ay hindi maisakatuparan. Sa isang kisap mata, ang higanteng bola ng apoy ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang napakalaking espada ay humina ng isang maliit na bahagi. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw. Ang napakalaking espada ay tila sumuko na sa pagtutol, samantalang, ang lakas ng higanteng bolang apoy ay naging mas malakas, at ito ay mabangis na bumangga sa napakalaking espada, na naging sanhi ng napakalaking espada. Nang maisip ng lahat na si Lorcan na kumokontrol sa mga higanteng bola ng apoy ay tinalo si Lizardo, na kumokontrol sa napakalaking espada. Imposible! Isang bulalas ng pagkabigla ang biglang tumunog, at napuno ito ng hindi paniniwala. Boses ni Lorcan. Kaagad, ang lahat ay hindi maiwasang tumingin ng may konsentrasyon. Sa isang sulyap nakita nila na nang nabasag ang napakalaking espada, si Lizardo na nasa loob nito ay may hawak na espada gamit ang dalawang kamay habang patuloy na bumubulusok pababa. Sa sandaling ito, ang buong lakas ni Lizardo ay napunta sa espada na nasa kanyang kamay, at ang 110 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na unti-unting nagkalat dahil ang napakalaking espada na nabasag kanina ay muling namuo. Swish! Ang 3 talampakang haba ng talim ay diretsyong bumaba, at nang ang higanteng bolang apoy ay ganap na nagamit ang lakas nito sa napakalaking espada at wala nang sapat na oras upang mabawi ang lakas nito, ang 3 talampakang haba ng talim ay tumago sa bolang apoy na nasa mahinang estado at bumaba patungo sa ulo ni Lorcan. Itigil mo yang kamay mo. Malungkot ang ekspresyon ni Walter nang makita niya ito, at sumigaw siya ng malakas at gustong gumawa ng hakbang para iligtas ang kanyang personal na alagad, si Lorcan. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Swish! Si Lizardo at ang kanyang espada ay bumulusok pababa mula sa langit, at ang walang kapantay na matalas na talim ay sumunod sa ulo ni Lorcan upang tumusok sa katawan ni Lorcan. Sa sandaling namatay si Lorcan, ang higanteng bola ng apoy ay kumalat at naglaho ng walang bakas. Pagkatapos niyang bunutin ang kanyang espada, si Lizardo na ang damit ay punit-punit at may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang ngiti. Paano kung ito ay ang pagkakaiba ng 5 sinaunang may sungay na dragon? Siya, si Lizardo, ay nilipol pa rin si Lorcan sa ilalim ng kanyang espada. Lizardo! Malamig na sigaw ni Walter habang namamaga ang damit na isinuot niya, at balak niyang maghiganti para sa kanyang personal na disipulo, si Lorcan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa siya nakagalaw nang pigilan siya ni Carmelo. Walter, huminahon ka. Huwag kalimutan na ang buhay at kamatayan ay binabaliwala sa mga rangkang na labanan ng martial competition ng 10 Dynasties. Bilang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, kung gagawa ka ng hakbang dahil sa sarili mong personal na intensyon, sa anong posisyon mo ilalagay ang Skywolf Fort? Nang matapos siyang magsalita, naging malungkot ang tono ni Carmelo. Natahimik si Walter nang marinig niya ito, ngunit ang kanyang mga mata ay bumungad pa rin sa matinding puot habang nakatitig siya kay Lizardo. Hanggat mayroon siyang kaunting pagkakataon sa hinaharap, talagang hindi niya pababayaan si Lizardo, kahit na si Lizardo ang personal na disipulo ng Sword 13. Kahit na sa mga tuntunin ng likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, si Lorcan ay hindi maituturing na nangunguna sa grupo ng mga batang henyo na lumalahok sa martial competition sa pagkakataong ito, ngunit dahil ang karakter ni Lorcan ay ayon sa gusto niya, kaya palagi siyang nasisiyahan sa personal niyang disipulong ito. Ngunit ngayon, ang kanyang personal na alagad ay pinatay sa harap ng kanyang mga mata, paanong hindi siya magagalit? Tulad ng inaasahan sa sobrang sikat na Heaven Rank sword skill sa Blade Sect, ang Composite Chain Sword, talagang pambihira. Nagningning ang mga mata ni Miggy at hindi maiwasang magpuri. Itinuon ng nasa katanghaliang gulang na monghe na nakatayo sa gilid ni Miggy, si Eugene, ang kanyang tingin sa espada 13. Vice Master Sword, maaaring ang binatang ito ay iyong disipulo. Baldy Eugene, kahit na ang iyong lakas ay hindi gaanong, hindi na kailangang sabihin, ang iyong paningin ay hindi masama. Tumango si Sword 13. Tumawa ng mapait si Eugene.
Isa siyang 8th level na Void Transformation Stage martial artist sa anumang paraan, ngunit siya ay magiging isang taong may lakas na hindi gaanong kapag nag-uusapan ng Sword 13. Siyempre, alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang Sword 13 ay nagtataglay ng mga kwalifikasyon para sabihin ito. Ayon sa kanyang kaalaman, ang kasalukuyang Sword 13 ay nakalusot na sa ika-9 na antas ng Void Transformation Stage, at malayo pa siyang maikumpara sa Sword 13. Marahil ang kanyang senior brother na si Miggy sa kanyang tabi ay may lakas na labanan ng Sword 13. 823. Composite Chain Sword. Bulong ni Alvin sa sarili habang nakatingin kay Lizardo, na naging sentro ng atensyon matapos patayin si Lorcan. Kanina, nang iwan ni Lizardo ang napakalaking espada at hinayaan itong sirain ni Lorcan, napansin ni Alvin ang kislap ng paggalaw ni Lizardo. Matapos iwanan ang napakalaking espada, pinakilos niya ang kanyang espada sa unang posibleng sandali at pinatay si Lorcan, na walang oras upang mag-react. Si Lorcan ay may lakas na mas mabigat kaysa kay Lizardo, ngunit isang pagkakamali ang nagbuwis ng kanyang buhay, nakakaawa. Kahit na ang composite chain sword na ito na nilinang ni Lizardo ay isa lamang mababang grade heaven rank sword skill, ngunit base sa kanyang execution kanina, halatang na-cultivate na ito sa mastery stage. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Oo naman, si Lizardo ay isang natural na ipinanganak na magsasaka ng espada. Mabuti. Nakakamangha. Samantala, ang mga nakapaligid na manunood na nagulat sa mga kilos ni Lizardo ay sunod-sunod na nakabawi mula sa kanilang pagkagulat, at hindi nila maiwasang mapasigaw ng malakas. Sa ganang kanila, ang sword skill na ginawa ni Lizardo kanina ay kahanga-hanga. Paano kung may pagkakaiba ang 5 sinaunang may sungay na dragon? Nagawa pa niyang patayin ang kanyang kalaban habang nagtataglay ng mas mahinang lakas. Whoosh! Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, si Lizardo ay lumipad palabas upang bumaba sa tabi ni Alvin sa maikling sandali, at pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, "Alvin, tinulungan kitang maghiganti. Paano mo ako masusuklian? Kung ito ay sino man, pagkatapos ay dahil ang tao ay ang personal na disipulo ni Walter, marahil si Lizardo ay hindi magpapapatay sa ibaba." Ngunit minsan ay gumawa ng hakbang si Lorcan laban kay Alvin sa unang round ng mga selection, at ayon sa sinabi ni Sandro, halos mamatay si Alvin sa kamay ni Lorcan. Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay gumawa ng isang nakamamatay na suntok kay Lorcan. Si Alvin ay isang kaibigan na kilala niya mula pa noong kanyang kabataan, at si Alvin ay naging bukas palad sa tulong kapag kailangan niya ng tulong, kaya si Alvin ay may napaka-espesyal na katayuan sa kanyang puso. Kahit sino man iyon, ang isang gustong pumatay kay Alvin ay ang kanyang kaaway. Anong kabayaran ang gusto mo? Ngumiti si Alvin. Sige, nagbibiro lang ako. Umiling si Lizardo at ngumiti. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang lumitaw sa kanyang mga mata ang isang maliit na pasasalamat. Sa totoo lang, simula noong pinatay ni Lizardo si Lorcan, nahulaan na niya ang dahilan ng pagpatay ni Lizardo kay Lorcan. Ito ay tiyak para sa kapakanan ng paghihiganti para sa kanya. Kung hindi, ganap na kayang saktan ni Lizardo si Lorcan, ngunit hindi na kailangang patayin siya. Dahil walang pakinabang kay Lizardo sa pagpatay kay Lorcan, at hanggang sasaktan niya ang Vice Fort Master Walter dahil dito. Ito ay isang bagay na mahahalata mula sa mapot na tingin na tiningnan ni Walter kay Lizardo. Si Alvin ay hindi nagsalita ng anumang mga salita ng pasasalamat dahil ganap na hindi kailangan. Ang relasyon sa pagitan niya at ni Lizardo ay hindi nangangailangan ng mga bagay na ito na ipinahayag sa ibabaw. Lahat ay ipinarating sa loob ng katahimikan. Ang may-ari ng number 6 token, si Lorcan, ay nabigo sa kanyang hamon sa may-ari ng number 10 token, si Lizardo. Nakuha ni Lizardo ang number 6 token. Bukod pa riyan, dahil sa pagkamatay ni Lorcan, kulang ang kalahok sa top 10 ng martial competition, kaya ito ay papalitan ng may-ari ng numerong 11. Inihayag ni Carmelo na may nakakakilabot na boses. Ang may-ari ng number 11 token ay si Sandro, at nakuha niya ang number 10 token ni Lizardo. Para kay Lizardo, nakuha niya ang number 6 token ni Lorcan. Lizardo, mukhang kailangan kong magpasalamat sa iyo.
Ang orihinal na akala ni Sandro ay wala siyang kapalaran sa top 10 ng martial competition, ngunit sino ang makakaalam na ang ganoong pagliko ay talagang magaganap, at pinayagan siya nitong palitan ang isang posisyon sa top 10. Bukod dito, hindi sinasadya ni Sandro na sumang-ayon sa hamon ng sinuman dahil alam niya na mayroon pa ring tiyak na distansya sa pagitan niya at ng iba pa sa top 10. Kahit lumaban siya, kahihiyan lang ang aidudulot niya sa sarili niya. Kaya bakit hindi tumayo sa lugar at maghintay upang makuha ang mga gantimpala ng nangungunang 10? Nagpatuloy ang ika-4 na round ng mga seleksyon. Ang may-ari ng number 7 token, si Irish, ay tila naging isang diwata ng apoy nang dumating siya sa gitnang bahagi ng kalangitan sa itaas ng arena ng labanan sa maikling sandali. Tala ng editor, tila nakalimutan ng may akda na mayroon siyang numero 2 na token ngayon, ngunit itinatama niya ito sa susunod na kabanata ng higit pa o mas kaunti. Bumaba ang kanyang tingin sa may-ari ng number 9 token, si Demi, sa unang posibleng sandali, at hinamon niya si Demi. Huminga ng malalim si Demi at lumipad palabas para harapin si Irish. Ngayon, pagkatapos niyang masaksihan ang tunay na lakas ni Irish, hindi nang ahas si Demi na maliitin si Irish kahit kaunti. Kahit na ang cultivation ni Irish ay mas mababa sa kanya, ngunit ang pag-unawa ni Irish sa concept ay higit na nalampasan siya. Kaya, si Demi ay tila kaharap ang isang mahusay na kalaban kapag kaharap si Irish. Ang dalawang babaeng kabataang eksperto ay tumayo sa paghaharap at nakuha ang atensyon ng lahat ng naruroon. Si Demi ay naging tanyag sa dinastiyang Darching matagal na ang nakalipas, at ang mga miyembro ng iba pang mga dinastiya ay narinig tungkol sa kanya. Kahit na si Irish ay maganda tulad ng isang celestial na dalaga at nagtataglay pa ng isang pambihirang lakas, ngunit hindi pa siya kilala noon. Ngunit pagkatapos na lumaban si Irish kanina, walang nang ahas na tanungin ang lakas ni Irish, at alam ng lahat na ang dalagang ito na maganda tulad ng isang celestial na dalaga ay hindi basta-basta may drop dead na magandang hitsura, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang karamihan sa mga eksperto sa nakababatang henerasyon. Siya ay nasa edad na 25 lamang, ngunit ang kanyang cultivation ay nasa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, at naiintindihan niya ang ika-4 na antas ng Void Interpretation Concept. Not to mention a female martial artist, ilang male martial artists ang kayang gumawa ng ganoong achievement. Ha! Isang maisla na sigaw si Demi habang siya ay nagkukusa sa pag-atake, at ang espada sa kanyang kamay ay parang isang lumalangoy na dragon na walang kapantay na kaaya-aya habang ito ay kumikislap na parang dahon na tumama patungo kay Irish na parang tutubi na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Tila may mga hibla ng jade waves at ripples na pumipintig at pumulupot sa paligid ng kanyang espada, at ito ay tiyak na na-materialize na water concept. Swish! Ang espada ay tumama sa isang pangkaraniwang paraan, ngunit naglalaman ito ng isang pambihirang lakas. Sa kalangitan, ang kababalaghan ng langit at lupa ay nag-condensed sa anyo. 78 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang pumailang-lang pababa sa kalangitan kasama si Demi na tila naging pusa, at itinaas nila ang kanilang mga kuko at inilabas ang kanilang mga pangil habang sila ay sumusugod patungo kay Irish. Swoosh! Gumalaw si Irish na parang hangin habang mabilis siyang gumagalaw para harangin si Demi. Swish! Ang kanyang letigo na nakapulupot ng apoy ay tila isang espiritong ahas na umuusad palabas gamit ang kanyang buntot, at walang takot itong kumilos upang harangin ang matalim na espada sa kamay ni Demi. Whoosh! Ang kababalaghan ng langit at lupa ay biglang tumaas sa kalangitan at naging 100 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon, at ito ay isang buong dalawa pa kaysa sa mga sinaunang may sungay na dragon silhouette sa kalangitan sa itaas ng Demi. 100 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang naglabas ng kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko habang sila ay bumubulusok patungo sa 78 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon at nakalok sa labanan, at sila ay pansamantalang magkatugma. Clang! Ang Grade 3 Spirit Whip at Grade 3 Spirit Sword ay nagbanggaan, at pagkatapos ay pareho silang umiling bago sabay na umatras. Sa sandaling sila ay umatras, pareho silang umabant at nagtama sa isa't isa. Swish! Swish! Swish!
Para sa isang oras, ang mga imahe ng espada at letigo na nakalarawan na tumatakip sa kalangitan ay nagsalubong sa isa't isa tulad ng mga alon ng marahas na bagyo, at ang dalawang magagandang figure ay tulad ng pagtatagpo ng apoy at tubig habang sila ay walang tigil na nagbanggaan sa isa't isa. Sa huli, si Irish ang sumaikop sa kalamangan, at pinilit niyang saktan si Demi at makuha ang huling tagumpay. Nakahinga ng maluwag si Demi habang nakatingin sa magandang figure sa di kalayuan, at ang kanyang tingin ay kasing komplikado ng maaaring maging komplikado. Hindi kaya ang dalagang ito na nakasuot ng pulang damit at mukhang diwata ng apoy ay isa sa pinapabore ng langit. Hindi lamang siya nagtataglay ng walang katulad na anyo na masasabing drop dead na napakarilag at nagdudulot ng inggit sa iba, mayroon din siyang nakakagulat na lakas. Akala ko orihinal na si Demi ng dinastiyang Darching ay maaaring ituring na numero 1 babaeng eksperto sa nakababatang henerasyon ng ating 10 dinastiya. Ngunit ngayon ay tila hindi na. Ang Irish ng Dark Cloud Dynasty ay ang pinakamalakas na babaeng eksperto sa nakababatang henerasyon ng ating 10 dinastiya. Ito pa rin ang unang pagkakataon na makakita ako ng isang walang katulad na kagandahan na nagtataglay ng gayong likas na talento. Nagbuntong hininga sa emosyon ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood. Si Norton, ang may-ari ng number 8 token ay nakatayo sa malayong kalangitan, at tinitigan niya si Irish na may titig na puno ng takot at kaseryosohan. Kahit na naramdaman niya na ang kanyang lakas ay nalampasan si Demi, ngunit hindi nito nahihigitin si Demi. Sa sandaling nakaharap niya si Irish, wala siyang sapat na kumpiyansa sa pagtatagumpay. Ayos lang kung sino pa man iyon, ngunit si Irish ay isang dalaga lamang sa edad na 25, at naging sanhi ito ng kanyang puso na mapuno ng pait, dahil ang isang kabataang babae na tulad nito ay naging sanhi ng gayong mga damdamin na napukaw sa kanyang puso. Ang diwata ng apoy ay kumislap sa kalangitan at bumalik sa tabi ni Alvin. Hindi kaya naiinggit ang langit sa mga natatanging henyo. Ang Sword 13 at Saber 5 ay tumingin kay Irish habang sila ay nagbubuntong hininga sa kanilang mga puso. Si Irish ay nagtataglay ng Fire Spirit Body, at naging sanhi ito ng pagkahabag sa kanilang mga puso. Siyempre, alam din nila na kung hindi dahil kay Irish na nagtataglay ng Fire Spirit Body, imposible para sa kanya na magkaroon ng ganoong mga tagumpay sa ganoong edad. Kaya ganyan. Sa kalangitan, ang Sect Master ng Emotion Severing Sect, si Archimedesen, ay inalis ang kanyang tingin kay Irish at bumulong sa kanyang sarili. Master, may napansin ka ba? Tumayo si Simon sa gilid ni Archimedesen habang magalang na nagtanong. Kung hindi ako nagkakamali, itong Irish ay malamang na may-ari ng isang innate spirit body. Habang nagsasalita si Archimedesen at natapos magsalita, ang kanyang tingin ay tila bahagyang lumayo, at tila may naaalala siya. Isang likas na espiritong katawan. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Simon habang nagsasalita siya ng may pagtataka. Maaaring ito ay isang innate spirit body tulad ni Senior Brother Hong. Oo. Bahagyang tumango si Archimedesen habang nagsasalita ng walang emosyon. Ngunit ang iyong Senior Brother Hong ay iba sa kanya. Ang iyong Senior Brother Hong ay nagtataglay ng Lightning Spirit Body, samantalang siya ay dapat magkaroon ng Fire Spirit Body. Kahit na ang ekspresyon ni Archimedesen ay hindi nagtataglay ng anumang ekspresyon mula pa noong una, isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Kaya ganyan. Hindi mapigilan ni Simong na mapabuntong hininga nang marinig niya ito, at napabuntong hininga siya habang nakatingin sa dalaga na parang diwata ng apoy. Dahil sa kanyang senior brother na si Hong, medyo alam niya ang kapalaran ng isang innate spirit body. Si Senior Brother Hong ay ang nag-iisang personal na disipulong kinuha ng kanyang master bago siya, ngunit hindi pa niya nakita ang kanyang Senior Brother Hong. Nang sumali siya sa Emotion Severing Sect, wala na ang kanyang Senior Brother Hong. Kumbaga, noong si Senior Brother Hong ay 30, ang enerhiya ng Lightning Spirit Body sa loob ng kanyang katawan ay sumabog, at ito ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay ng bata pa. Ngunit ang likas na talento at lakas ng kanyang senior brother na si Hong bago mamatay ay sapat na upang hindi niya magawang ikumpara ito at makaramdam pa ng kahihiyan sa kanyang sariling kababaan.
Kumbaga, sa nakalipas na kasaysayan ng buong Emotion Severing Sect, ang likas na talento ng kanyang senior brother Hong ay isang bagay na hindi kayang ikumpara ng sinuman, at masasabing ito ay hindi pa nagagawa. Pagkatapos makapasok sa void interpretation stage, dahil sa ilang mga kadahilanan, ang isang innate spirit body ay hindi makakain ng mga espiritong bunga upang linangin. Kung hindi, sa likas na talento ni Senior Brother Hong, siya ay ganap na may kakayahang makapasok sa void transformation stage sa edad na 30 at makatakas sa kapalaran ng innate spirit body. Napabuntong hininga si Simon sa kanyang puso. Nainggit ang langit sa mga natatanging henyo. Bumulong si Simon sa mahinang boses. Marahil ay ang tinutukoy niya ay ang senior brother niya na hindi pa niya nakilala, o marahil ang tinutukoy niya ay ang babaeng nakasuot ng pulang damit sa malayo. Ang kapalaran ng isang likas na katawan ng espiritu ay tila isang bagay na bihirang sino man ang may kakayahang bumalik sa kasaysayan ng Cloud Continent. Ngunit sa sandaling ito ay nakatalikod, ang tao ay pumailang lang sa kalangitan na may isang paglukso upang maging isang henyo na pinapabore ng langit. 824. Ang may-ari ng number 8 token, si Norton ay umakyat sa arena. Nakapili lamang si Norton ng 2 tao, ang may-ari ng number 9 token, si Demi, at ang may-ari ng number 10 token, si Sandro. Hindi pa banggitin si Demi ay nakipaglaban pa lamang at nagawang tanggihan ang kanyang hamon sa kadahilan ng magpahinga, kahit na hindi pumasok si Demi sa arena sa huling laban, pansamantalang hindi niya pipiliin si Demi. Sa kasalukuyan, kailangan niyang panatilihin ang kanyang lakas at harapin ang hamon ng iba pang mga eksperto. Kaya, nagsimula siyang maghamon mula sa pinakamahina, dahil walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na taktika. Ang may-ari ng number 10 token. Bumaba ang tingin ni Norton kay Sandro habang hinahamon siya nito. Inaamin ko ang pagkatalo. Nang matapos magsalita si Norton, nagsalita na si Sandro sa kanyang pag-amin ng pagkatalo, at hindi siya nag-alinlangan kahit kay Titing. Nasaksihan niya ang lakas ni Norton kanina. Isang cultivation sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage at pangalawang level na Void Interpretation Concept, at nalampasan nito ang kanyang lakas. Kaya kahit pumayag siya sa hamon, ganoon din ang kalalabasan. Kasunod nito, turn na ng may-ari ng number 9 token, si Demi, na mag-issue ng hamon, at si Sandro lang ang kaya niyang hamanin. Inamin ni Sandro ang pagkatalo. Numero 10. Samantala, ang Vice Fort Master Carmelo ay tumingin kay Sandro at direktang nagtanong. Payag ka bang marang sa ika-10 pwesto sa martial competition? Kung oo, wala nang haamon sa iyo muli sa hinaharap, at wala kang pag-aaksaya ng oras na umamin ng pagkatalo. Oo. Tumango si Sandro habang diretsyong sumagot. Sige. Tumango si Carmelo, at pagkatapos ay inilibot ng kanyang tingin ang paligid upang bumaba sa iba pang 9 na tao kabilang si Alvin. Nakumpirma na ang ika-10 pwesto sa martial competition, ngayon ay ipagpatuloy ang pakikipagkompetensya para sa mga partikular na ranggo ng top 9. Siyempre, ang mga tao sa gitna ninyong lahat na nasa pinakahuling ranggo ay maaaring magsalita kung handa kayong marangkayon sa numerong token na hawak ninyo. Sa kasalukuyan, ang taong nasa huling ranggo ay si Demi. Ngunit halatang walang balak si Demi na kusang kunin ang ranggo ng number 9. Sa kanyang puso, may intensyon siyang palitan ang may-ari ng number 8 token, si Norton. Bukod doon, hindi siya kumbinsido kina Alvin at Sherman. Pagkaraan ng isang round, naalis si Sandro, at nagpatuloy ang iba pang 9 na tao. Bilang may-ari ng numero 1 token, si Alvin ang unang pumasok sa arena. Swoosh! Ang kanyang figure ay parang isang bagyo nang dumating ito sa gitnang bahagi ng kalangitan sa itaas ng arena ng labanan sa isang kisap mata. Number 9. Nakalok ang tingin ni Alvin kay Demi sa unang posibleng sandali. Hindi nagulat si Demi na hinamon siya ni Alvin. Kahit na si Sherman na may kakayahang magsagawa ng isang lihim na pamamaraan upang mapataas ang kanyang lakas hanggang sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage ay umamin ng pagkatalo bago si Alvin, sa kanyang pag-aalala, si Sherman ay tumingin lamang sa bahagi, ngunit walang silbi. Kung hindi, paano niya aaminin ang pagkatalo ng walang laban kay Irish?
Alvin, kailangan mong mag-ingat. Kung hindi, ang pinakamahalagang number 1 token na nasa iyong pag-aari ay magkakaroon ng bagong may-ari. Pinaalalahanan ni Demi si Alvin. Maghihintay ako at tingnan. Bahagyang ngumiti si Alvin. Tila napansin na bahagya siyang tinanggap ni Alvin, lumubog ang mukha ni Demi habang ang kanyang anyo ay kumikislap at umatake muna upang sakupin ang inisyatiba, at ang tatlong talampakang haba ng talam sa kanyang kamay ay naanod sa kalangitan habang ito ay tumusok patungo kay Alvin. Ginamit ni Demi ang kanyang buong lakas sa sandaling umatake siya, at hindi siya nagpigil kahit kay titing. Tumayo si Alvin sa kinatatayuan at tila naghihintay ng atake ni Demi na bumaba sa kanya. His. Sunod-sunod na hingal ang nakapalibot na mga manunood nang makita nila ang pag-atake ni Demi na papalapit kay Alvin, at naramdaman nila na masyadong pabaya si Alvin. Ang espada ni Demi ay lumapit kay Alvin sa isang kisap mata at medyo malayo lang. Sa kritikal na sandali, isang madilim na liwanag ang kumikislap sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin. Libo-libong ilusyon. Agad-agad, ang malawak na espiritual na lakas ni Alvin ay tumusok sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at direkta niyang isinagawa ang kakayahan ng kaluluwa na sa kanya lamang. Sa isang kisap mata, ang kanyang espiritual na lakas ay nakagawa ng isang ilusyon na puwang na lumitaw mula sa manipis na hangin at bumalot kay Demi. Gusto bang mamatay ni Alvin? Nang makita nilang ang espada ni Demi ay dumating na sa unahan ng dibdib ni Alvin, at kailangan lang nitong umusad ng kaunti upang makapasok sa Alvin, maraming tao ang nakaramdam ng manhid ng kanilang mga anit. Sa sandaling ito, maging ang tatlong monghe ng Empyrean Temple ay nabigla sa mga aksyon ni Alvin. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Isang bakas ng maliwanag na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Simon sa malayong kalangitan, at pagkatapos ay bumulong siya sa sarili. Baka gusto niyang gamitin ang demonic technique niya. Ang pag-alam ni Alvin ng isang demonyong pamamaraan ay isang bagay na narinig niyang binanggit ni Sherman ng higit sa isang beses sa nakaraan. Ito ay kahit sa lawak na nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata. Demonic technique. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Archimedes nang marinig niya ang ungol ni Simon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang pagtataka. Anong ginagawa ni Demi? May sumigaw sa pagkagulat, at binasag nito ang katahimikan sa pinangyarihan. Nang tatagos na ang espada ni Demi sa dibdib ni Alvin, bigla itong nagbago ng direksyon at baliw na tumusok patungo sa langit sa gilid, na naging sanhi ng pagkatulala ng lahat. Nabaliw na ba si Demi? Hindi siya manggahas na patayin si Alvin. Teka. Parang may mali. Sakto nang maraming tao ang nagulat at nataranta, nakita nila ang isang eksena na naging sanhi ng kanilang pagkatulala. Matapos ilayo ni Demi ang kanyang espada na tumusok patungo kay Alvin, talagang tumalikod siya at inatake muli ang langit, at tila ang kanyang kalaban ay hindi si Alvin kundi ang langit. Maraming tao ang nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang anit nang makita nila ang eksenang ito. Baka ba itong si Demi ay nabaliw na? Ito ang kaisipan sa puso ng karamihan ng mga tao. Kaunting mga tao lamang ang nag-alis ng kanilang mga tingin kay Demi at tumingin kay Alvin ng may pagtataka at pagkataranta. Ang ilang mga tao ay natural na ang dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort at ang tatlong monghe ng Empyrean Temple. Para sa Sword 13 at Saber 5, narinig nilang binanggit ni Lizardo at Logan ang kakayahan ni Alvin sa maraming pagkakataon, kaya kahit nabigla sila, handa sila sa pag-iisip. Demonic technique. Pagkatapos niyang makinig sa paglalarawang ibinigay sa kanya ni Simon sa pamamagitan ng voice transmission, walang ekspresyon pa rin ang mukha ni Archimedes, ngunit tinanggihan niya ang paghatol ni Simon nang tumugon siya kay Simon. Walang demonic technique sa mundong ito. Pakiramdam ko ang kakayahan ni Alvin na ito ay katulad ng isang soul skill. Siyempre, kung hindi siya isang ordinaryong tao at sa halip ay isang variant, kung gayon ang kakayahan niya na ito ay malamang na ang kanyang innate ability. Kahusayan ng kaluluwa. Likas na kakayahan. Ang ekspresyon ni Simon ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito.
Ang dalawang salitang ito ay lubhang hindi pamilyar sa kanya. May spiritual force fluctuation doon. Si Demi ay hindi nagalit, ngunit naapektuhan ni Alvin. Bukod sa grupo ng mga tao mula sa Dark Cloud Dynasty na hindi nabigla sa nangyari kay Demi, ang mga miyembro ng iba pang 9 na dynasties ay may nagulat na mga ekspresyon, samantalang ang maliit na bilang ng Inscription Masters sa Void Transformation Stage ay nakapansin pa ng kaunting clue. Kahit na nagawa nilang pakilyusan ang kanilang espiritual na lakas para maapektuhan ang espiritual na lakas na Bamalot kay Demi, ngunit hindi sila nang ahas na gawin iyon. Anong biro? Ito ang Skywolf Fort, at ang martial competition ng 10 dynasties ay ginaganap ngayon. Kung manggawas silang makialam, kung gayon kapag ang Skywolf Fort ay nagalit, tiyak na wala silang pagkakataong mabuhay. Swoosh! Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, si Alvin na hindi kailanman kumikilos mula pa noong una at nakatayo sa kinatatayuan ng hindi gumagalaw na parang bundok ay sa wakas ay gumalaw. Ipo-ipo. Ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang unos na sumusugod kay Demi. Nang humarap sa kanya, si Demi ay tila walang kamalay-malay at ibinaba pa rin ang kanyang espada upang labanan ang hangin, at tila siya ay talagang nabaliw. Bang! Madaling gumalaw si Alvin upang makarating sa tabi ni Demi, at pagkatapos ay casual na tumama ang kanyang palad upang masugatan si Demi at sumabog ang kanyang paglipad, dahilan upang pansamantalang mawalan siya ng kakayahang makipaglaban. Samantala, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nanginginig, at nabasag niya ang ilusyong espasyo na nabuo ng kanyang soul skill, 1000 Illusions. Ang mukha ni Demi ay namumutla habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo, at pagkatapos lamang noon ay bumalik siya sa kanyang katinoan. Nang makita niya si Alvin na kalmado at masigla, hindi maiwasang maging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ikaw. Sa ilang sandali, ang voice transmission ng kinatawan ng Darching Dynasty ay pumasok sa mga tainga ni Demi, at nalaman niya ang nangyari kanina, na naging dahilan upang siya ay matakot hanggang sa puntong ang kanyang mukha ay namutla. Nang muli niyang tingnan si Alvin, tanging takot ang nasa kaibuturan ng mga mata ni Demi. Lahat pala ng naranasan niya kanina ay peke. Isang ilusyon na espasyo. Ito ay isang ilusyon na espasyo. Mabilis na nahulaan ni Demi kung ano ang nangyari, at ang una niyang naisip ay kung gumamit ba si Alvin ng panlabas na pinagmumula ng lakas tulad ng isang inscription o inscription na pagbuo. Ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, naramdaman niyang imposible ito. Ang isang inscription formation ay nangangailangan ng isang nakapirming lokasyon upang maitatag, samantalang ito ay ang Skywolf Fort, at kahit na alam ni Alvin kung paano magtatag ng inscription formations, hindi siya mangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Higit sa lahat, hindi niya napansin ang aura o pagbabago-bago ng isang inscription formation o inscription. Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay nakumpirma ng isang bagay. Ang illusory space na kinaharap niya kanina ay ginawa mismo ni Alvin, at ito ay katulad ng soul skill na taglay ng mga espesyal na demonyong hayop ng alamat na nagtataglay ng pambihirang likas na talento. Ngayon naniniwala ako na mayroon kang kakayahang makuha ang number 1 token. Huminga ng malalim si Demi at magiliw na ngumiti kay Alvin habang siya ay nagkukusa na tumingin kay Alvin ng malandi. Ma'am! Ngunit sa kasamaang palad, si Alvin ay tumango lamang sa kanya bago umalis. Nagdulot ito sa kanya ng biglaang pagkagalit. Kung iisipin na siya, si Demi, ang marangal na numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng dinastiyang Darching, isang taong kahit na ang emperador ng dinastiyang Darching ay gustong kunin bilang manugang, ay ganap na binaliwala ni Alvin. Ngunit nang hindi sinasadyang bumaba ang kanyang tingin sa malayo at nakita si Irish na nakikipag-chat kay Alvin, nawala ang galit sa kanyang mukha. Bahagyang nahihiya siya sa kanyang kababaan sa harap ni Irish. Marahil isang babaeng tulad niya lang ang karapat-dapat sa kanya. Tumawa si Demi sa pangungutya sa sarili, at pagkatapos ay bumalik sa grupo mula sa Darching Dynasty. Pagkaalis ni Alvin sa arena, turn na ng may-ari ng number 2 token, si Irish. Matapos umakyat si Irish sa arena, ang kanyang tingin ay nakalock sa may-ari ng number 8 token, si Norton.
Ang cultivation at concept ni Norton ay katulad ni Demi, ngunit ang kanyang kakayahan ay bahagyang nalampasan si Demi. Ngunit sa huli, natalo pa rin siya sa mga kamay ni Irish. Ang may-ari ng number 3 token, si Raven, ay umakyat sa arena. Tagumpay. Ang may-ari ng number 4 token, si Fulton, ay umakyat sa arena. Tagumpay. Hindi nagtagal, minsan na ang pagkakataon ng may-ari ng number 6 token, si Lizardo, na umakyat sa arena, at hinamon niya at natalo si Demi. Pagkatapos ni Lizardo, ito ang may-ari ng number 7 token, si Sherman. Pagpasok ni Sherman sa arena, nagsisigawan ang paligid. Sa tingin ba ninyo lahat ay hahamunin ni Sherman ang isang tao at magkukusa na umamin muli ng pagkatalo? Ha. Pwede naman talaga. Secret technique. Ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Siya ay isang taong mukhang bahagi ngunit walang silbi. Napakalaking biro ni Sherman. 825. Ang alon ng pangungutya sa paligid ay pumasok sa mga tainga ni Sherman, at naging sanhi ito ng hindi magandang tingnan at galit na galit ang ekspresyon ni Sherman. Ang may-ari ng number 8 token, Norton. Dahil nakipag-away si Demi kay Lizardo, maaari lamang piliin ni Sherman si Ochan. Si Norton ay may casual na ekspresyon dahil naramdaman din niya na tinitingnan lamang ni Sherman ang bahagi ngunit walang silbi. Whoosh! Kasama ng isang itim na tatak ng apoy na lumilitaw sa pagitan ng mga kilay ni Sherman, isa pang 80 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang muling lumitaw sa kalangitan sa itaas niya, at inilabas nila ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko habang naglalabas ng isang kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Gayunpaman, walang nagulat ngayon, at karamihan sa mga tao ay tumingin kay Sherman nang may panlilibak na parabang hinihintay nilang mawala ng mukha si Sherman muli. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga mag-aaral ng mga taong ito ay hindi naiwasang magsikip. Dahil, hindi lang nagpahayag ng lakas si Sherman sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage, ginamit pa niya ito. Sa isang strike, nasugatan niya si Norton. Matapos ang sunod-sunod na pagluwa ng ilang subo ng dugo, si Norton ay nawala ng malay bago kinuha ng kinatawan ng Darchu Dynasty. Sa pagkakataong ito, lahat ng boses na nagtatanong kay Sherman ay biglang tumigil. Tumingin si Sherman sa paligid at malamig na ungol, at tila ipinapahayag niya ang kanyang sama ng loob. Ano man ang mangyari, ang lakas sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage na ipinahayag ni Sherman upang talunin si Norton sa isang hakbang ay nagulat pa rin sa maraming tao. Anong secret technique yan? Masyadong abnormal. No wonder kinuha siya ni Vice Fort Master Palmer bilang isang personal na disipulo. Kaya lumalabas na taglay niya ang ganoong kalakas na kakayahan. Tulad ng inaasahan sa personal na alagad ni Vice Fort Master Palmer, pambihira talaga siya. Ang iba't ibang tinig ng panunuya kay Sherman ay naglaho, at isang alon na lamang ng papuri ang natitira. Ang mga taong ito ay talagang mabilis na magbago. Sumimangot si Lizardo. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Sila ay isang grupo lamang ng mga bakod na naninirahan kung saan man umihip ang hangin. Kaya hindi na kailangang alalahanin sila. Malubhang nasugatan ni Sherman si Norton, na naging sanhi ng kawalan ng kakayahan ni Norton na magpatuloy sa pakikipaglaban. Kahit na medyo naka-recover si Norton pagkatapos ubusin ang Grade 3 life recovery na ibinigay ng Skywolf Fort, hindi siya tuluyang naka-recover. Sa ganitong paraan, maaari lamang makuha ni Norton ang ika-9 na pwesto sa martial competition. Madaling nakuha ni Demi ang number 8 token ng walang laban, at naging sanhi ito ng pakiramdam niya na parang nananaginip siya. Lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ni Sherman. Ang mga mata ni Demi ay nagpakita ng taos-pusong takot nang sumulyap siya kay Sherman. Pagkaraan ng maikling sandali, nang maalala niya kung paano siya natalo nina Alvin, Lizardo, at Irish, samantalang alam niyang hindi siya katapat ng tatlo pa. May desisyon siya sa kanyang puso, at tumingin siya kay Carmelo. Vice Fort Master Palmer, handa akong maging ika-8 sa martial competition.
Sa sandaling ito, ang ika-10, ika-9, at ika-8 ng martial competition ay napagdesisyonan na. Nagpatuloy ang ika-4 na round ng mga selection. Nang si Alvin, ang nagmamay-ari ng number 1 token ay nilayo na umakyat sa arena, tinawag siya ni Lizardo. Ano? Tumingin si Alvin kay Lizardo na may nalilitong tingin. Samantala, hindi sinagot ni Lizardo si Alvin ngunit tumingin kay Carmelo na nasa itaas ng langit at tapat na nagsalita. Hinahamon ako ni Alvin sa round na ito, at inaamin kong natalo ako. Tumanggaw si Carmelo. Sa halip ay tumawa ng mapait si Alvin at tumingin kay Lizardo. Why are you so anxious? Medyo marami pa akong hindi nahahaman na tao. Kung aakyat ka sa arena, tiyak na hindi mo ako hahamunin at si Irish. Bukod pa riyan, gusto kong mag-concentrate sa panonood sa iyo at sa tatlong kasamang iyon sa labanan. Ang kahulugan sa mga salita ni Lizardo ay kitang-kita, gusto niyang magpasya muna sa kanyang rankang bago maayos na panoorin ang mga laban sa pagitan ni Alvin at ng iba pang tatlong kasamahan. Para sa 3 taong iyon, sila ay natural na sina Raven, Fulton, at Themus, at lahat sila ay nabubuhay sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Pagkatapos, turn na ni Irish. Hinahamon ko ang may-ari ng number 6 token, si Lizardo, at inaamin ko ang pagkatalo. Marahil ay naimpluwensyahan siya ni Sue, ngunit hindi umakyat si Irish sa arena at direktang umamin ng pagkatalo kay Lizardo. May pagkakaiba sa lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon sa pagitan niya at ni Lizardo, at kasama ang namumukod tanging composite chain sword na taglay ni Lizardo, wala siyang kahit katiting na kumpiyansa kapag kaharap si Lizardo. Kasunod nito, ang mga may-ari ng number 3, 4, at 5 token ay sunod-sunod na hinamon si Irish na kakakuha lang ng number 6 na token, at kapag nahaharap sa mga pag-iral na mas mabigat kaysa kay Lizardo, si Irish ay hindi umakyat sa arena at direktang umamin ng pagkatalo. Dahil naramdaman ni Lizardo na mas mababa siya sa Raven, Fulton, at Themus, tumaas ang kanilang ranggo ng isang posisyon. Nakuha ni Raven ang number 2 token. Nakuha ni Fulton ang number 3 token. Nakuha ni Themus ang numero 4 na token. Para naman kay Lizardo, sa halip ay nakuha niya ang number 5 token. Nakuha ni Irish ang number 6 token. Nakuha ni Sherman ang number 7 token. Ito ang pansamantalang pagraranggo. Whoosh! Umakyat si Alvin sa arena, at ang kanyang tingin ay nakalock kay Themus. Hinahamon ko ang may-ari ng number 4 token. Pagkaraan ng maikling sandali, lumipad si Themus upang humarap kay Alvin. Alvin, mukha kang maamo at mahina, kaya dapat mong ibigay ang number 1 token. Kung hindi, hindi ako magpapakita ng awa. Ngumisi si Themus, at siya ay tila tapat at prangka, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga hibla ng maliwanag na ilaw. Depende yan kung may kakayahan ka. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam. Hindi na kailangang sabihin, ang lakas ni Themus ay hindi masama, at hindi bababa sa ito ay maituturing na hindi masama kung ikukumpara kay Demi na kakalaban lang ni Alvin. Hindi lamang naabot ang lakas ni Themus hanggang sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage, naintindihan pa niya ang ikatlong antas ng Void Interpretation Concept. Ngunit sa kasamaang palad, si Themus ay hindi isang inscription master. Dahil dito, sa ilalim ng soul skill ni Alvin, Thousand Illusions, si Themus ay direktang natalo ni Alvin. Nawala si Themus nang hindi alam kung ano ang nangyari, at may pagtataka siyang ekspresyon. Ako. Natalo. Nang ang mga nakapaligid na manunood ay bahagyang hindi makapagsalita, pinunasan ni Themus ang mga mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig at tumingin kay Alvin na may kumikinang na mga mata habang nagsasalita siya ng may tapat na ekspresyon. Alvin, kunin mo akong alagad. Ituro mo sa akin ang kakayahang iyon na ginamit mo lang para talunin ako kanina. Paano na? Hindi ako interesado. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Themus bago bumalik sa panig nina Irish at Lizardo. Ngunit sinundan sila ni Themus. Master, I've decided na susundan kita mula ngayon. Siguradong matututunan ko ang kakayahan mo. F*** off.
Sumimangot si Alvin at sumigaw ng may mahigpit na boses, at pagkatapos ay nabawasan ang kanyang pagsimangot nang hindi na niya pinansin si Timus. Timus. Sa sandaling ito, ang kinatawan ng Daryuan Dynasty, ang matandang lalaki na may matipunong figure ay pumailang lang sa langit at mabilis na dumating sa tabi ni Timus bago hinampas si Timus sa likod ng kanyang ulo. Sampal. Pagkatapos niyang sampilan si Timus, ang matipunong matandang lalaki ay tumingin kay Alvin. Sana mapatawad mo si Timus kung nagdulot siya ng anumang istorbo sa iyo. Tumango si Alvin. Hindi ako aalis, hindi ako aalis. Gusto kong sundan si Master, gusto kong sundan si Master. Si Timus, na kinaladkad ng matanda, ay walang tigil na sumigaw habang siya ay nagpupumilit, at siya ay ganap na parang isang ignorante at masungit na bata. Dahil sa eksenang ito, bahagyang hindi makapagsalita ang mga nanunood sa paligid. Natahimik si Alvin nang marinig niyang paulit-ulit siyang tinatawag ni Timus na Master. Bakit hindi ko alam kung kailan ko kinuha si Timus bilang isang disipulo? Brother Alvin, sa palagay ko ay mas mabuti kahit na kunin mo ang taong ito bilang iyong disipulo. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng isang taong maglilingkod sa iyong tabi. Biro ni Sandro. Galit na inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Sandro na nasisiyahan sa kasawiang ito. Kuya Zhang, kung gusto mo, pwede mo siyang puntahan. Gusto ko rin. Pero ang problema, I'm beneath his notice. Mapait na tumawa si Sandro. Si Timus ay may katulad na edad sa kanya ngunit nagtataglay ng lakas na higit pa sa kanya, kaya ang paghiling kay Timus na kunin siya bilang master ay walang alinlangan na kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Matapos ang kaguluhang ito na pinukaw ni Timus, bahagyang nagbago ang kapaligiran sa pinangyarihan. Ang intensyon ni Timus na kunin si Alvin bilang master ay mukhang isang kakaibang sitwasyon na naging sanhi ng hindi malaman ng isang tao kung tatawa o iiyak, ngunit alam ng lahat na naruroon na ang dahilan kung bakit kumilos si Timus sa ganoong paraan ay dahil sa hindi maarak na kakayahan ni Alvin. Ang kakayahang iyon ay isang bagay na kahit sila ay napuno ng kuryosidad at pananabik. Nang ang ilan sa mga kinatawan ng dinastiya ay tumingin kay Alvin ng may konsentrasyon, ang kanilang mga mata ay napuno ng kasakiman, at tila wala silang ibang hinangad kundi makuha si Alvin at tanungin siya upang malaman ang tungkol sa sikreto ng hindi maarak na kakayahan na iyon. Alvin, ang kakayahang iyon na katulad ng isang soul skill na iyong naisakatuparan. Hindi kaya ito ay ang iyong katutubong kakayahang? Biglang, isang pamilyar na boses ang lumabas sa tainga ni Alvin, at iyon mismo ang boses ni Sword 13. Likas na kakayahan. Natigilan si Alvin. Ano iyon? Sa kanyang pagkamangha, naalala ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at sa wakas ay nalaman niya kung ano ang isang innate ability. Ito ay isang kakaiba at likas na kakayahan na taglay ng mga variant na nabuo mula sa unyon at mga tao at demonyong hayop, at umasa ito sa espiritual na lakas at nagtataglay ng iba't ibang anyo. Ang ilan ay katulad ng mga kasanayan sa kaluluwa, ang ilan ay katulad ng mga lihim na pamamaraan. Si Alvin ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Alam niya na kinuha siya ng amo ni Lizardo na isang variant na nabuo mula sa pagsasama ng isang tao at demonyong hayop. Siguro, hindi masamang maging variant kung minsan. At least, hindi ko kailangang mag-alala na may magnanasa sa soul skill ko, Thousand Illusion, o gumawa ng kabaliwan. Nag-iisip si Alvin sa kanyang puso at mabilis na gumawa ng desisyon. Senior, alam mo talaga ang innate abilities. Tumingin si Alvin sa Sword 13 at umiwas sa tanong sa pamamagitan ng voice transmission na bahagyang nagulat. Sa kabilang banda, nang marinig ni Sword 13 ang mga salita ni Alvin, natural niyang naisip na si Alvin ay tahimik na pumayag. Bukod pa riyan, hindi niya talaga napag-isipan kung ano ang pinagkatiwalaan ni Alvin upang maisagawa ang isang kakayahan na katulad ng isang soul skill. Pagkatapos ng lahat, sa Cloud Continent, tanging ang mga espesyal na demonyong hayop na may pambihirang natural na talento ang may kakayahang magkaroon ng iba't ibang soul skill bago maabot ang Emperor Stage sa pamamagitan ng kanilang soul brand. Ang Emperor Stage ay ang Martial Emperor Stage at Demon Emperor Stage ang pangkalahatang pangalan.
Tanging kapag naabot ng mga human martial artist ang martial emperor stage ay makakaasa sila sa kanilang spiritual force upang maisigawa ang mga kakayahan ng spiritual force na katulad ng soul skills laban sa kanilang mga kaaway. Bukod sa Sword 13, ang Migi at Eugene ng Empyrean Temple at ang master ng Emotion Severing Sect na si Archimedes ay may katulad na naisip. Alam mo ba ang pinagmulan ni Alvin? Tanong ni Archimedes kay Simon sa mahinang boses. Oo. Tumango si Simon. Siya ay mula sa pinakamababang kaharian sa Dark Cloud Dynasty na aking pinanggalingan, at siya ay masasabing isang taong mula sa isang ganap na hamak na pinagmulan. Ang pinakamababang kaharian sa ilalim ng isang dinastiya. Sa mababang pinagmulan. Ang isang tao mula sa isang maliit na kaharian ay nagtataglay ng gayong mga tagumpay bago ang edad na 30. Maliban na lamang kung ang isang taong tulad nito ay isang variant o marahil ay nakakuha ng isang uri ng magandang hindi sinasadyang pagkikita, kung hindi, ito ay halos imposible. Bulong ni Archimedes sa sarili. Bukod pa riyan, sa ganang kanya, ang isang mahusay na hindi inaasahang pagkikita ay hindi isang bagay na madaling makuha. Kaya halos natiyak niya na si Alvin ay isang variant. Isang variant na ipinanganak mula sa pagsasama ng isang tao at demonyong hayop. 826. Sa Cloud Continent, maraming demons na nagkatawang tao matapos makapasok sa Void Transformation Stage na piniling manirahan sa pag-iisa dahil sa pagod sa lahat ng labanan at pagpatay. Pagkatapos nilang mag-isa, ang mga demonyong ito ay maaaring makiisa sa mga ordinaryong tao at mabuhay hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Kung tungkol kay Archimedes, ang ama o ina ni Alvin ay malamang na isang demonyo na piniling manirahan sa pag-iisa sa isang maliit na kaharian. Sayang naman. Napabuntong hininga si Archimedes. Master, ano ang ikinalulungkot mo? Natigilan si Simon. Sa palagay ko alam mo ang dahilan kung bakit kita dinala dito. Si Alvin ay napakalapit sa Sword 13, kaya tiyak na aalis siya kasama ang Sword 13, sabi ni Archimedes. Huwag kang mag-alala, Master, kahit na ang Emotion Severing Sect natin ay walang karagdagan kay Alvin, tiyak na kukuha ako ng Profundity Fragment na kailangan mo sa lugar na iyon. Matigas ang tingin ni Simon, at naglabas siya ng matinding kumpiyansa. Deep Fragment. Ang walang emosyong mukha ni Archimedes ay nagpakita ng pambihira at bahagyang ripple nang marinig niya si Simon. Isang hakbang lang siya sa threshold mula sa Martial Monarch Stage, samantalang ang huling hakbang na ito ay naging dahilan upang hindi siya makalusot sa Martial Monarch Stage sa mahabang panahon. Maraming martial artist na katulad niya sa Cloud Continent, at kahit na ang ilang martial artist na mas bata pa sa kanya at nakakultivate sa ganitong estado ay hindi nakapasok sa Martial Monarch Stage sa buong buhay nila. Ang lahat ng ito ay dahil hindi nila naiintindihan ang profundity. Ang profundity ay ang pahintulot na pumasok sa Martial Monarch Stage, at hanggat hindi naiintindihan ng isang tao ang profundity, hindi siya magiging eksperto sa Martial Monarch Stage. Senior kuya, sabi mo variant siya. Seryoso ang ekspresyon ni Eugene habang nakatingin kay Migi na nasa tabi niya at nagtanong. Tumango si Migi. Bukod dito, wala na akong ibang maisip. At saka, dalawa lang ang posibilidad kung bakit kaya niyang taglayin ang ganoong cultivation at kakayahan sa ganoong edad. Ang una, siya ay isang variant. Ang pangalawa, nakakuha siya ng napakahusay na hindi inaasahang pakikipagtagpo. Ngunit ang isang hindi inaasahang pagkikita na may kakayahang payagan siyang taglayin ang paglilinang at kakayahan sa ganoong edad ay hindi isang bagay na madaling makuha. Nagsalita si Migi na may seryosong ekspresyon. Isang variant. Ang batang monghe na nakatayo sa likod ni Migi ay nakatitig kay Alvin na may nag-aalab na titig habang ang layunin ng labanan ay bumangon sa kanya. Napansin ni Alvin ang mabangis na titig ng batang monghe sa unang posibleng sandali, at pagkatapos niyang salubungin ang tingin ng batang monghe, nabigla siya sa kanyang puso. Mukhang bukod sa pagdarasal at pag-iwas sa karne, ang mga monghe sa mundong ito ay nagtataglay din ng puso ng malakas na hindi kumbinsido sa lakas ng iba. Benefactor Darfield, kung may pagkakataon sa hinaharap, gusto ka ng monghe na ito na labanan ka.
Isang malinaw na boses ang tumagos sa mga tainga ni Alvin, at iyon mismo ang boses ng batang monghe. Kahit kailan. Sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission at hindi nawala ng kumpiyansa na ipinakita. Matapos talunin ni Alvin si Timus, si Raven na. Sa kasalukuyan, si Raven ang may-ari ng number 2 token. Ang mga kalaban na maaari niyang piliin ay sina Sherman at Fulton. Sa huli, pinili niya si Fulton, ang may-ari ng number 3 token. Sina Fulton at Raven ay matandang magkalaban, at pagkatapos niyang harapin si Raven, matapang siyang nagsalita. Raven, tiyak na matatalo kita sa pagkakataong ito. Tila sobrang kalmado si Raven nang harapin ang kay-abangan ni Fulton. Pareho silang mga martial artists sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage, at pareho nilang naintindihan ang ika-4 na antas ng Void Interpretation Concept at nagtataglay ng Grade 3 Spirit Weapons na may pantay na kakayahan sa pagpapalakas. Tulad ng para sa iba pang mas mababang antas ng Void Initiation Concepts, sila ay halos pantay. Sa kabuuan, maaari itong buod sa dalawang salita, sa par. Nang pareho silang lumaban sa kanilang buong lakas, ang kanilang lakas ay katumbas, at sila ay nakipagkompetensya sa karanasan sa labanan at pag-unawa sa mga kasanayan sa militar. Siyempre, mayroon ding ilang kaunting pagkakaiba sa kanila. Pareho silang lumaban tulad ng isang nagngangalit na apoy, at iginuhit nito ang mga tingin ng lahat. Habang nakatingin siya sa dalawang figure na walang tigil na nagsalubong sa isa't isa at nakikinig sa mga alon ng tunog ng hangin na sumasabog, bahagyang nanliit ang mga mata ni Alvin habang bumubulong sa sarili. Mukhang hindi swerte ang nagbigay daan kay Raven na talunin ng paulit-ulit si Fulton noong nakaraan. Naunawaan ni Alvin na kahit na ang dalawa sa kanila ay tila magkapantay sa ibabaw, ngunit si Raven ay mas pumanig sa pagiging matatag at pagkakaroon ng matinding pasensya. Para naman kay Fulton, kasabay ng paglipas ng panahon, lalo siyang naging magagalitin, at sa huli, nagsimula pa siyang magbunyag ng ilang maliliit na kapintasan. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, kahit isang maliit na kapintasan ay kadalasang nagiging susi sa pagkatalo ng isang tao. Napakahusay na ipinakita ni Raven ang puntong ito. Bang! Sa sandaling nagpahayag si Fulton ng isang maliit na kapintasan, mabilis na umatake si Raven at ginamit ang kapintasan ni Fulton para durugin ang Fulton sa isang pagkakataon. Sa huli, hinawakan ni Raven ang busog gamit ang isang kamay at ang iba pang nakakondense na mga arrow, at dalawang arrow na nakondensed sa anyo mula sa material na wind concept ay napunit sa kalangitan at nagdala ng nakakabingi at nakakatusok na alulong habang madaling tumagos sa mga balikat ni Fulton. Bakit ganito? Biglang huminto sa paggalaw si Fulton, at bahagya siyang nalungkot habang nakatingin sa sariwang dugo na walang tigil na bumubuhos mula sa madugong mga buta sa kanyang balikat. Nawala siya. Nawala na naman. Sa sandaling ito, si Fulton ay parang zombie habang hinahayaan niyang lumabas ang dugo mula sa mga buta sa kanyang balikat, ngunit hindi niya ginamit ang origin energy para pigilan ang pagdurugo. Nang lumipat ang kinatawan ng dinastiyang Darchin upang kunin si Fulton, natigil ang mga pinsala ni Fulton, ngunit hindi pa rin bumabalik si Fulton sa kanyang katinoan. Si Raven ay kalmado, matyaga, at determinado. Sana hindi siya isang inscription master. Huminga ng malalim si Alvin. Hanggang ngayon, walang kahit isang batang henyo mula sa 10 dinastiya na maaari niyang seryosohin, at kasama rito sina Timus at Fulton. Ngunit ngayon, hindi lang naging seryoso ni Raven ang kanyang ekspresyon, tila nakaramdam siya ng bakas ng isang mapanganib na aura mula kay Raven. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, ngunit napakalinaw. Nagpatuloy ang ika-4 na round ng mga selection. Hinamon ni Timus si Sherman, at kitang-kita ang kinalabasan, natalo si Timus. Sa madaling panahon, pagkakataon na naman ni Alvin. Hinamon ni Alvin si Fulton at ang illusory space na nilikha ng kanyang soul skill, 1000 Illusions, ay bumalot kay Fulton, at madali niya itong natalo. Sinundan ni Fulton ang yapik ni Timus. Kung mayroon kang mga bola, huwag mong gamitin ang malilim na kakayahan. Matapos bawiin ni Alvin ang kanyang soul skill, pinunasan ni Fulton ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay kinausap niya si Alvin ng may pagkapuot.
Hindi napigilan ni Alvin na matawa nang marinig niya ang mga walang muwang na salita ni Fulton. Nagtawanan na rin ang mga tao sa paligid. Si Fulton ay isang pang-apat na antas ng void interpretation stage na martial artist sa anumang paraan, ngunit talagang nagsalita siya ng mga walang muwang na salita. Nakakatawa. Oo, si Alvin ay hindi umaasa sa panlabas na pinagmumula ng lakas at umaasa sa kanyang sariling kakayahan, kaya bakit niya nagagawa ang kanyang buong lakas, ngunit hindi kaya ni Alvin. Ang mga alon ng pangungutya ay pumasok sa mga tainga ni Fulton, na naging sanhi ng kanyang ekspresyon na naging masigla, at tinitigan niya ng masama si Alvin bago bumalik sa grupo mula sa dinastiyang Darchin. Kasunod nito, pumasok si Raven sa arena. Hinamon ni Raven si Timus at inamin ni Timus ang pagkatalo. Umakyat si Fulton sa arena at hinamon si Timus, dahilan upang aminin ni Timus ang pagkatalo. Hindi mahalaga kung ito ay Raven o Fulton, si Timus ay palaging seryosong pinagmamasdan ang kanilang mga lakas, at dahil dito ay napakalinaw niya sa distansya sa pagitan niya at ng dalawa. Kapag nalaman ko na ang kakayahan ng master ko, lalabanan ko kayong dalawa, at siguradong tatalunan ko kayong dalawa. Kahit na inamin ni Timus ang pagkatalo, siya ay lubos na umaasa, at siya ay umungol ng 2 beses bago sumulyap ng nakakapuri sa binata na nakadamit ng violet sa di kalayuan, si Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, si Alvin ay lubos na hindi tumingin sa kanya. Ngunit kahit noon pa man, hindi pa rin nalungkot si Timus, at tila ba mariing pinaniwalaan niya si Alvin bilang kanyang guro. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng intensyonal na pag-aayos ni Carmelo, si Timus, Fulton, at Raven ay magkasunod na lumaban kay Sherman. Ginawa ni Sherman ang kanyang lihim na pamamaraan, na naging sanhi ng isang itim na kulay na tatak ng apoy na lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ang kanyang lakas ay tumaas sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Pagkatapos noon, madali niyang natalo si Timus, at si Fulton, samantalang, si Raven ay natalo niya sa 3 galaw. Sa ilang sandali, muling nakuha ni Sherman ang number 2 token na pag-aari niya. Kahit na inamin niya ang pagkatalo bago si Irish, ngunit hindi nagawang labanan ni Irish sina Timus, Fulton, at Raven, at sunod-sunod silang natalo sa mga kamay ni Sherman. Kaya, muling kinuha ni Sherman ang number 2 token na pag-aari niya gamit ang kalamangan na ito. Para naman kay Lizardo, hindi rin niya kayang labanan si Timus, Fulton, at Raven, kaya tinanggihan niya ang magandang intensyon ni Alvin na ipahiram sa kanya ang Devil Seal Tablet para talunin si Sherman. Kahit na kaya niyang talunin si Sherman, hindi pa rin niya matitinag ang katayuan ni Sherman bilang may-ari ng number 2 token sa huli. For a time, bukod kay Alvin na hindi pa rin lumaban kay Raven, ang ranking ng top 10 nanograms martial competition ng 10 dynasties ay ang mga sumusunod. Ang may-ari ng number 1 token, si Alvin. Numero 2, Sherman. Numero 3, Raven. Numero 4, Fulton. Numero 5, Timus. Numero 6, Lizardo. Numero 7, Irish. Numero 8, Demi. Numero 9, Norton. Numero 10, Sandro. Ayon sa kumbensyon, si Alvin ay dapat na lumaban kay Raven noon pa man. Gayunpaman, biglang nakialam si Carmelo kanina at pinahintulutan si Alvin na pansamantalang magpahinga at payagan ang iba na magpasya sa kanilang partikular na ranggo bago payagan si Alvin na labanan si Raven. Ang mga aksyon ni Carmelo ay naging dahilan upang maamoy ni Alvin ang bahagyang amoy ng isang tukana. Maging ang nakapaligid na karamihan ng mga manunood ay malabo na naramdaman na may mali. Bakit ginawa ito ni Vice Fort Master Palmer? Maging sina Sherman, Fulton, at Timus ay natalo sa mga kamay ni Alvin, sa tingin ba niya ay maaaring banta ni Raven si Alvin? Kung ako ang bahala, isa lang itong hindi kinakailangang aksyon. Kahit na ang lakas ni Raven ay talagang kakilakilabot, ngunit ang hindi maarak na kakayahan ni Alvin ay isang bagay na kahit na sina Fulton at Timus ay hindi naiwasan. Si Raven ay malamang na hindi katugma ni Alvin. Ang nakapaligid na pulutong ng mga tao ay masiglang nag-usap, at hindi nila naramdaman na hindi kayang talunin ni Raven si Alvin. Kuya Darfield, pakiramdam ko ay may bahagyang mali.
Bago umakyat si Alvin sa arena, nagsalubong ang magagandang kilay ni Irish at kinausap si Alvin ng may bahagyang takot. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, paanong hindi magkakaroon ng ganitong pakiramdam si Alvin? Ngunit alam niyang kailangan niyang labanan ang laban na ito. Ipoy-po. Sa ilalim ng mga titig ng pag-asa ni Irish at ng iba pa, si Alvin ay tila nag-transform sa isang unos na agad na dumating sa gitnang bahagi ng kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Si Raven ay naghihintay doon noon pa man. For a time, pareho silang nakatayong magkaharap sa paghaharap. Alvin, hanggat matatalo mo ako o mapatay mo man lang ako. Kung gayon ang una sa martial competition ay sayo. Tinitigan ni Raven si Alvin, at ang kanyang nakatuon at mabangis na tingin ay tila nakikita ang lahat. Samantala, hindi napigilan ni Alvin na mapabulalas ng may paghanga sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan sa isang taong naglalaro ng mga busog at palaso, ang mga tingin ni Raven ay nakatuon at mabangis, at hindi ito isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tao. Raven, kung hindi ako nagkakamali, ikaw. Dapat ay isang inscription master, di ba? Hindi sinagot ni Alvin si Raven ng malakas, at sa halip ay nagtanong siya ng ganito sa pamamagitan ng voice transmission. 827. Ikaw. Paano mo nalaman? Matapos makapasok sa tenga ni Raven ang voice transmission ni Alvin, naging sanhi ito ng pagkatulala ni Raven, at pagkatapos ay tumugon siya sa pamamagitan ng voice transmission na may bahagyang pagtataka. Ngunit napuno siya ng pagkalito sa kanyang puso. Bukod sa kanyang sarili at sa mga miyembro ng Darky Dynasty, tanging si Vice Fort Master Palmer ng Skywolf Fort at si Vice Fort Master Feng ang nakakaalam na siya ay isang inscription master. Hindi lang alam kung isa kang inscription master, alam ko pa na hiniling sa iyo ni Carmelo na patayin ako. At saka, dapat sinabi niya sa iyo na dahil isa kang 4th level void interpretation stage na martial artist, basta't iniunat mo ang iyong spiritual force, ganap mong kayang baliwalain ang kakayahan ko. Di ba? Ipinagpatuloy ni Alvin ang pagsasalita sa isang walang malasakit na boses na walang anumang emosyon. Nagulat si Raven. Hindi niya akalain na alam din ito ni Alvin. Kung tutusin, kahit ang ibang mga tao ng Darky Dynasty ay hindi alam, at siya lang at ang dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort ang nakakaalam nito. Nahulaan mo. Huminga ng malalim si Raven at nagtanong. Oo. Hindi ito itinanggi ni Alvin at tapat na tumango. Sa totoo lang, noong sinadyang dumating ni Carmelo ang kanyang pakikipaglaban kay Raven na ilalagay sa dulo, malabo niyang napagtanto na may mali. Kasabay ng paglipas ng panahon, napagtanto niya ang isang problema. Ang problema ay kahit na ang kaluluwa ng eksperto na tila isang eksperto sa Martial Emperor stage sa katawan ni Sherman ay isang hibla lamang ng isang kaluluwa, tiyak na may kakayahang makilala ang lakas ng kanyang espiritual na lakas kapag naisagawa niya ang kanyang kakayahan sa kaluluwa. Ang lakas ng kanyang espiritual na lakas ay nagkataong nasa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Sa mga human martial artist, bukod pa sa pagkakaroon sa ika-5 antas ng Void Interpretation Stage na may kakayahang baliwalain ang kanyang soul skill, 1,000 illusions, isang inscription master sa ika-4 na level ng Void Interpretation Stage ay may kakayahang baliwalain ang kanyang soul skill. Mukhang ginawa talaga ni Sherman ang lahat para sa kapakanan ng pagpatay sa akin. Huminga ng malalim si Alvin habang ang malamig na mga ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata, at mayroong isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay na bahagyang nakapaloob sa loob nito. Naniniwala siya na kahit ang mga Void Transformation Stage Inscription Masters na naruroon ay maaaring hindi matukoy ang eksaktong lakas ng spiritual force na taglay niya. Tanging ang hindi kumpletong kaluluwa sa loob ng katawan ni Sherman ang may kakayahang malaman ang eksaktong lakas ng kanyang espiritual na lakas. Kaya, tiyak na may Sherman na humihila sa likod ng lahat ng ito. Kung tungkol sa layunin, ito ay malinaw, ito ay walang alinlangan dahil si Sherman ay gustong patayin siya. Since you guessed it, then why have you ascended the arena? Hindi pa ba sapat kung diretso kang aamin ng pagkatalo? Napabuntong hininga si Raven sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang mga salita ay tila may kaunting awa. Ano? Naaawa ka sa akin? Tinuya ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission.
Kung hindi ako nagkakamali, hanggat papatayin mo ako, tiyak na makakamit mo ang napakagandang pabuya, tama? Napaungol si Raven sa pamamagitan ng voice transmission. Mga gantimpala. Minamaliit mo ako, Raven. Inaamin ko na pagkatapos na malaman ni na Vice Fort Master Palmer at Vice Fort Master Feng na ako ay isang inscription master at kayang kontrahin ka, nangako nga sila ng mga magagandang gantimpala, at hiniling nila sa akin na patayin ka. Ngunit tumanggi ako. Ako, si Raven, ay may matibay at hindi sumusukong karakter, paano ko ba mabaluktot ang aking likod dahil sa ilang concept fragment? Kahit na kailangan ko talaga ang mga concept fragment na iyon, ngunit walang awa yan sa pagitan nating dalawa, kaya hindi ako labag sa aking konsensya at papatayin ka. Konsensya. Hindi na kailangang sabihin, ang mga salita ni Raven ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin ngunit maantig. Natural na naiintindihan niya kung totoo o mali ang mga salita ni Raven. Kung gayon ikaw. Sumimangot si Alvin at malabong napagtanto na malamang na mali niyang inakusahan si Raven. Ako ay isang tao, mayroon akong mga mahal sa buhay, at mayroon akong mga taong gusto kong protektahan. Pagkatapos kong tumanggi na sina Carmelo at Walter, sumuko na sila sa paghikayat sa akin at piniling maging mapilit. Sinabi nila na kapag hindi ko gagawin ang sinasabi nila, pagkatapos ay magpapadala sila ng mga tao sa dinastiyang Darky at papatayin ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa akin. Nang magsalita si Raven dito, ang kanyang tono ay napuno ng galit at kawalan ng magawa. Siya ay nagalit sa pagmamalabos ni na Raven at Walter at sa sarili niyang kawalang silbi. Ngunit kapag naisip niya ang tungkol sa lahat ng mga mahal sa buhay at mga kaibigan na ito ay malamang na mapatay dahil sa isang solong pagpipilian niya, wala siyang magawang kompromiso. So, naiintindihan mo na ba? Mapait na nagsalita si Raven sa pamamagitan ng voice transmission. Ang mukha ni Alvin ay natatakpan ng isang layer ng yelo mula pa noong una. Hindi niya akalain na ginamit ni na Carmelo at Walter ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan para sa kapakanan ng pagpatay sa kanya. Ang paggamit ng pamilya ng iba para pagbabantaan ang taong papatayin siya ay isang bagay na hindi kasuklam-suklam. Originally, I thought that I can only go against my conscience and kill you. But since you have already guessed it, I'm not afraid to tell you that in this way, I can be considered to have given myself an explanation. Nagsalita si Raven sa pamamagitan ng voice transmission. Bukod dito, dahil nahulaan mo na ang lahat ng ito ngunit nang ahas pa ring pumunta dito. Sa palagay ko ay nakaisip ka na ng paraan para harapin ito, di ba? O marahil ang iyong espiritual na lakas ay dumami muli, sabi ni Raven muli. Nagkakamali ka. Tinanggihan ni Alvin ang hula ni Raven sa pamamagitan ng voice transmission. Mali ako. Natigilan si Raven. Oo. Sumagot si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, nahulaan ko na talaga ang iyong motibasyon, ngunit ang aking espiritual na lakas ay hindi pa nakakalusot. Bukod doon, pansamantalang wala akong paraan para harapin ito. Ano? Laking gulat ni Raven, at pagkatapos ay sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, kung gayon, hindi ka ba darating para ibigay ang iyong buhay? Originally, noong binyantaan siya ni na Carmelo at Walter, at napilitang pumayag sa kanilang kahilingan. Napagpasyahan na ni Raven na tulungan ang masasamang gawin ang kanilang misyon at patayin si Alvin. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ang desisyong ito ay para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at pamilya, at hindi ito para sa kapakanan ng mga benepisyong ipinangako ni na Carmelo at Walter. Handa na siyang balikatin ang krimen na labag sa kanyang budi sa buong buhay niya. Ngunit sino ang nakakaalam na talagang itinuro ni Alvin kung ano ang lahat ng gusto niyang gawin, at naging sanhi ito ng pagyanig sa desisyong ginawa niya kanina habang mas lalo siyang nagigilty sa kanyang puso. Makakaintindi ka ng ganyan. Sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission nang marinig niya si Raven, at pagkatapos ay sinabing, sige. Gumawa ka ng hakbang para sa kapakanan ng iyong mga kaibigan at pamilya. Napatulala si Raven. Nabaliw na ba si Alvin? Malinaw niyang alam na ibibigay niya ang kanyang buhay, gayunpaman, naglakas loob pa rin siyang umakyat sa arena.
At saka, prangka siyang nagsasalita na para bang hindi talaga siya takot sa kamatayan. Napalunok si Raven ng laway habang umaagos ang mga butil ng malamig na pawis mula sa kanyang noo, at nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission. Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Di ba sinabi mo na? Nililigawan ko si kamatayan. Bahagyang natahimik si Alvin. Di ba sinagot ko na yan? Nakakalimot talaga itong si Raven. Tumigil ka sa pagbibiro. Tumawa ng mapait si Raven habang sumagot. Mukha ba akong nagbibiro? Kumunat ang noo ni Alvin, at pagkatapos ay hinimok. Mabilis na kumilos. Kung patuloy kang tatanggi sa pag-atake, mag-ingat ka o baka may mapansin sina Carmelo at Walter. Sa oras na iyon, hindi lang ikaw, kundi maging ang iyong mga kaibigan at pamilya ay hindi makakayanan ang kahihinatnan. Hindi yun magagawa. Tumanggi si Raven at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, mabuti kung hindi mo alam noon pa man. Pero dahil alam mo na ngayon, hindi kita kayang ipaglaban kahit anong mangyari. Dapat aminin mo ang pagkatalo. Mag-iisip ako ng ibang paraan para sa sarili kong problema. Samantala, hindi nalampasan ni Raven ang hadlang sa kanyang puso na laban dito. Lalaki ka, pero bakit ka nag-aalangan? Paano ka nakakasigurado na walang paraan para harapin ito na kapakipakinabang sa ating dalawa? Bilisan mo. Sumigaw si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, nagulat si Raven hanggang sa bumalik sa kanyang katinoan, at naalis nito ang madilim na tingin sa kanyang mukha. You really want me to make a move? Hindi ka talaga aamin ng talo. Huminga ng malalim si Raven at nagtanong sa mahinang boses. Samantala, napansin niya ang mabangis na titig na binaril din nina Carmelo at Walter, at kasabay ng paghihimok ni Alvin, ang origin energy sa kanyang katawan ay nagsimulang dumami. Gumawa ka. Tumanggaw si Alvin, at maaari itong ituring na tugon sa mga tanong ni Raven. Kahit na hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin. Pero kailangan ko pa ring ipaalala sa'yo na dapat kang mag-ingat. Kapag naramdaman mong hindi kita kapareha, mabilis kang umamin ng pagkatalo. Pagkatapos magsalita ni Raven, ang kanyang mga mata ay biglang naging mabangis at ang titig na lumabas mula sa kanyang mga mata ay tila kayang tumago sa lahat. Ganyan dapat. Isang ngiti ang isiniwalat ni Alvin nang makita niyang nakabawi si Raven sa kanyang prime state of battle, ngunit ang lalim ng mga mata ni Alvin ay nagsimulang kumikislap na may mahinang liwanag. Libo-libong ilusyon. Kaagad, ang espiritual na lakas ni Alvin ay tumusok sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at direkta niyang naisagawa ang kanyang kakayahan sa kaluluwa. Isang ilusyon na espasyo ang itinayo at binalot si Raven. Si Alvin ay gumawa ng hakbang. Iyan na naman ang hindi maarok na kakayahan. Mukhang matatalo si Raven. Halos magkapantay ang lakas ni na Fulton at Raven, gayunpaman, natalo si Fulton sa ilalim ng hindi maarok na kakayahan ni Alvin sa isang galaw lang. Malamang, haharapin ni Raven ang katulad na resulta. Ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay tila naging eksena ng matinding pinsala at pagkatalo ni Raven kay Alvin. Sa ganang kanila, ang labanang ito ay walang kaunting suspense. Alvin, tingnan ko kung paano mo ginagamit ang isang illusory realm soul skill na pinaandar ng ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage Spiritual Force laban sa isang pang-4 na antas ng Void Interpretation Stage Inscription Master. Tumingin si Sherman kay Alvin mula sa malayo habang ang isang manipis na ngiti ay lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kahit na hindi ka namatay sa aking mga kamay. Ngunit lubos pa rin akong natutuwa dahil magkakaroon ng mas kaunting tao na lalaban sa akin at magagawang banta ako sa mundong ito. Ang iyong Devil Seal tablet ay napakabilis na magiging akin. Ang kahangahangang buhay ko, si Sherman, ay kasi simula pa lamang, samantalang ang buhay mo, Alvin, ay magtatapos ngayon. Nang maisip niya ang masayang bagay na ito, nabalot ng saya ang mukha ni Sherman, at tila nakita na niya ang eksena ng pagpatay kay Alvin ni Raven. Alvin, tumanggi kang maging alagad ko sa harap ng lahat at naging sanhi ako ng pagkawala ng mukha, at kailangan mong pagbayaran iyon. Ang nakakatakot na tingin ni Carmelo ay nakatitig sa figure ni Alvin habang siya ay bumubulong sa sarili. Bang! Isang mahinang putok ang tumunog.
Ang espiritual na lakas ni Raven ay tumangay upang basagin ang ilusyon na espasyo ni Alvin, at ganap nitong napilayan ang kakayahan ng kaluluwa ni Alvin. Kung ang espiritual na lakas ni Raven ay nasa ikatlong antas lamang ng yugto ng Void Interpretation, kung gayon ay hindi sapat na pagyanig ang illusory space na itinayo ni Alvin kasama ang kanyang ikaapat na antas ng Void Interpretation stage na spiritual force. Ngunit nagkataon lamang na ang espiritual na lakas ni Raven ay nasa ikaapat na antas ng yugto ng Void Interpretation, at nagkataon lamang na nagawa nitong kontrahin ang ilusyon na espasyo ni Alvin. Sa sandaling ito, napansin ng nakaunat na espiritual na lakas ng mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya na Inscription Master ang isang pahiwatig. Ang hindi maarak na kakayahan ni Alvin ay nagtagumpay. Talagang hindi ko akalain na si Raven ay talagang isang Inscription Master. Hindi lamang iyon, pagkatapos na mag-inat ang kanyang espiritual na lakas, talagang madaling sinira nito ang hindi maarak na kakayahan ni Alvin. Ang eksena sa harap ng ating mga mata ay talagang hindi inaasahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.